Master, ang ganyang estilo ng iyong balbas ay kakaiba talaga. Hindi ko alam. Akala ko pumunta ka na sa pinakagitnang bahagi ng hilaga para magmina. Huwag kang mainay para lang makapagpadala sa'yo ng pera, bata. Ako bilang guro ay nakalampas na ng ilang libong milya. Kahit ang pusang pagsubaybay sa ulap ay nag-init na at nag-ilaw na ng usok. Ipakita mo na agad para masilayan ko. Meste, huwag mag-alala. Hindi siya makakatakas. Grabe, ito talaga ay 100 taong gulang na. Kung makita ito ng senior na tagapagsuri ng hitsura na ito, malamang makalalabas pa mula sa kabaong. Ang aming master at mga lolo ay hindi pa pumanaw. Huwag mo siyang siraan, maintindihan mo ba ang ibig sabihin ng metaphor? Sa pamamagitan ng gamot na ito, ang matandang ninuno ay may pag-asa na makamit ang paglabag sa espiritu. Yung pakiramdam ng pagkakulong sa ating Gyuan sect ay kailangang mapawi. Mauwi natin balikan ng buo at may interes sa takdang panahon. Kailangan talaga. Dahil dumating na ang guru ko. Sige, pakiusap dalhan mo na rin ako ng mga lokal na pasalubong kapag umuwi ka. Ano ito? Wala naman, nag-ikot lang sa black market at nagbibili sa kalsada nitong mga nakaraang araw. Magandang swerte. Nakakita ako ng ilang halamang espiritu na mukhang maganda at maayos. Ito ay ang apoy mula sa ilalim ng lupa. Tinatayang 400 taon ang nakalipas. Ito ay tungkol sa 300 taon ng yelo at niebe na umaabot ng 400 taon. 300 taon, ito ba ang tawag mong lokal na produkto? Alin ang stall na pinuntahan mo sa palengke? Kung dumating ang swerte, hindi mo na mapipigilan. Sa huli, kahit na manatili ang mga disipulo, para rin naman sa kanila yon. Walang silbi ang pag-iingat. Mas maganda kung isusumite na lang sa sekta. Hindi kaya nahanap ng batang ito ang matandang nakatatanda. Magandang bata ka. Ito ang 20,000 na mataas na kalidad na merienda para sa'yo. Mayroon din para sa'yo sa loob. Ang nakahandang pondo para sa'yo mula kay Master at sa Taishang Elder. 10,000 na pangangat na merienda. May 300,000 kang dala lahat. Master, ang disipulo na ito ay hindi pa masyadong nangangailangan ng pera ngayon. Bukod pa rito, ang pag-upa ng pinto ay hindi rin marangya. Maraming lugar ang kailangang paglaanan ng pera. Tingnan mong mabuti. May ilan pang mga dekalidad na panlaban na bihirang makuha. May ilang mga disposable na malakas na magic treasure. Sabi ng Grand Master Taishang, kapag nakaharap sa panganib, huwag mag-atubiling direktang saktan ito. At mayroon pang yung silya. Iyan ay ang pagbuo ng mababang uri ng katawan na batas sa bahagi ng linyon. Unahin munang pag-aralan ang kasanayang ito. Naging ganap ang pagsasanay. Isang hakbang ay 100,000 para makaligtas. Maraming salamat, Guro. Kaya hindi na magpapigil si Natizi. Ang iyong kuya sa Lingshan ay araw-araw lang. Ang pag-aaral ay tungkol sa pagpapanatili kay King Feng. Si kidlat ng hangin ay nagkaroon na ng iyong pangangalaga sa kaluluwa. Mas lalo siyang umanda ang kulay ng mukha. Ang espiritual na sakahan sa iyong bulod. Sa ngayon, pansamantala siyang ang bahala. Sinasabi nilang inaalagaan nila ang iyong pinaghirapan. Sinabi niya sa akin na iparating sa iyo na naghihintay siya sa iyo sa lambak. Huwag mong ilagay ang buhay mo para sa kanya. Magtiwala ka lang na gawin mo ang mga bagay mo sa labas. Kung sakaling makaharap ka ng bagay na hindi mo na kaya, palaging magpadala ng masamang balita sa akin. Kahit na magsakripisyo pa ang aking sarili. Kahit ang matandang buto na ito ay abutin din para iligtas ka. Sige na, umalis na tayo. Ang mga buto ni Taishang ay naghihintay pa rin na mapabuti ng gamot na ito. Uy, hindi ba ito ang matandang Diyos? Anong malaking bagay ang nangyari ngayon? Oy, kababata. Sige, ang daan ko ang magpapakain sa iyo ng masarap at maanghang. Mukha kang nag-imbita, parang sumikat ang araw sa kanluran. Kung may makain ka, kainin mo na. Bakit ang dami mong sama ng loob? Old God, parang nakuha mo ang ginto sa bundok. Ang laki ng loob mo. Hehe, ganun na nga. Kakatanggap ko lang ng trabaho bilang leader ng grupo. Ang mga malalaking pamilya sa ating lungsod ay nag-alok ng 500 na mid-range na merienda. Hayaan mong dalhin ko sila sa malalim na bahagi ng Yaoshu Mountain Range. Sa malalim na bahagi ng bundok ng mga halimaw. Bakit kapag gagawin yan, nakamamatay ka na eh? Maraming pagkain pero hindi mapigilan ang pagsasalita mo. Hindi marunong magsalita at nagkukunwaring bingi, ganito talaga ang magandang alak. Nais nilang hanapin ang isang lihim na halamang gamot. Ano ang tawag sa ice flower? Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa ice suihwa. Nakikinig sa impormasyong ibinigay ng amo. Sinasabi na ang espiritu ng gamot na bingsuihwa ay kailangang tumubo sa lugar na malamig at madilim. Nang naisip ko, ayon sa impormasyon, nakapunta na ako sa lugar na sobrang lamig at madilim na yon. At doon ay taon-taon na tinatabunan ng niebe ang bundok. Lubhang malamig at madilim. Yun ang sabi ko sa iyo noong nakaraang beses. Nakita ang lugar kung saan matatagpuan ang lumang libingan. Kaya ipinagbigay alam ko ang balitang ito sa aking sarili. Akala ko hindi ako mapipili, pero swerte pala ako at nanalo ako. Tensai Violeta na ube. Ito rin ay tumutubo sa lugar na malamig at mahirap ang klima. Pati ang may-ari ng lumang libingan ay parabang isang kababayan. Baka naman itinayo ang libingan malapit sa templo para sa isang layunin. Ang mga palatandaan ay nasa harap mo na.
Hindi ito para magpakamatay. Ito ay para makuha ang pagkakataon. Lolo, may kulang pa ba kayong tao sa grupo nyo? Hindi pwede na ikaw pa ang gusto pumunta kapag kulang ang tao. Kaibigan, sa lugar na yon masama ang espiritu. Kamakailan lang ay naposes ako noong lumabas ako. Halos mapatay ang sarili. Kahit anong dalhin mo lang ako. Sapat na ang inumin na ito. Pero si Zhao Ziyu, hindi siya masyadong maganda ang ugali. Kung maaari, kailangan mong tingnan ang iyong kapalaran. At pagdating mo sa lugar, kung mamatay ka na. Ako ang bahala sa libing, hindi ako responsable. Magtiwala ka lang, bata, swerte ako, makakausap ko ang master. Ang aking disipulo ay nakarinig ng isang balita sa lungsod. Sa malalim na bahagi ng kabundukan ng mga halimaw. Parang may isang lugar na malinis at malamig. Maaaring naglalaman ito ng mga mataas na antas na espiritual na halamang gamot. Ang mga disipulo ay planong subukan ang kanilang swerte. Kung sakaling makatagpo ng bagay na hindi magagawa, ang aking disipulo ay tiyak na agad nalilisan. Hindi kailanman magpapakita ng kayabangan sa loob ng 5 taon. Ay naku, Kaibigan, dumating ka na rin, tutulungan kitang magpahina ng konti. Mamaya kailangan mo pa rin akong tulungan at protektahan. Malapit nang dumating ang amo. Kailangan maging matalino ka rin. Hindi sila pangkaraniwang tao. Hindi madaling kausapin. Ang laki ng palabas na ito. Ganito kalaki ang antas ng Afrika. Kahit na isang elder mula sa isang pangunahing sekta ng mga manlalakbay, ito ay isang minimum. Kaya lang magamit ito. Nakipagkita na ako sa mga nakatatanda. Ako 61 Zenzi, ang magiging gabay sa pagkakataong ito. Nakaayos na ang mga ruta. Maaaring magsimula anumang oras. Ikaw ang nasa kabilang panig ng alyansa. Sinasabi mong nakapasok ka na sa malalim na bahagi ng kabundukan ng mga halimaw. Ang isang paring nakaligtas pa rin hanggang ngayon. Hehe, ang swerte ay swerte lang. Sino siya? Kami ay isang gabay lang sa'yo. Hindi kita pinayagang magdala ng kahit sino. Ang nakatatanda ay nagkakaroon ng emosyon, minsan masaya, minsan galit. Siya ay ang aking tagasunod na si Ling Qian. Ang tagapagmana ng aking sekta ay si Ling Qian. Huwag mong husgahan ang kanyang antas ng kasanayan ng basta-basta. Pero siya ay sobrang talino at matalino. Sa malalim na bahagi ng kabundukan ng mga halimaw. Matalino, pwedeng pangkain. Hindi po, kuya, pakinggan niyo po ako. Kahit na hindi magaling ang kanyang kakayahan, itong batang ito. Pero marunong siya sa mga pormasyon. At saka, napaka-sensitive ng ilong ng aso niya. Sa kabila ng 10 milya, naamoy mo na ang amoy ng tae ng halimaw. Ilong ng aso sa palasak. Mayroon kaming espesyal na kupunan ng mga tagapira ng mga patibong. Huwag nang magdala ng ganitong kabigatan. Paalisin siya. Dahil siya ang inirekomenda ni Tizin Zixon Zenzi. Malamang may kakaibang kakayahan siya. Mas maraming tao, mas maraming tulong, hayaang pumasok siya. Kung ikaw ang prinsipe, swerte mo. Kung ganun, nagsalita na ang prinsipe. Sige, umakyat ka na. Pero bago ang lahat, sabihin ko na agad. Kung pumasok sa bundok, huwag kang mangangahas na humuli, naiintindihan mo na ba? salamat sa iyong paunang babala. Salamat po, Ginoo. Ako ay susunod ng buong puso, humanda na tayo. Tandaan mo, maliit na kaibigan. Pagpasok sa malaking bentahan ng mga halimaw, may 3 bagay na hindi dapat tignan. Huwag tumingin sa mata ng mga mataas na antas na halimaw. Iyan ay isang hamon. Huwag titignan ang nagliliwanag na espiritu na damo. Yan ay isang bitag, huwag titingin sa naliligo na maganda. Sige na, umalis na. Magpakababa tayo. Huwag titingnan ang mga batang halimaw na sobrang ganda. Kung mapupuno ka ng damdamin hanggang mamatay ang puso mo, maaaring habulin ka ng mga magulang niya hanggang sa dulo ng mundo. Lolo, nasaan na tayo ngayon? Malapit na, yung bundok sa unahan na parang balikat ng kamelyo. Ito ang hangganan sa pagitan ng panlabas at gitnang bahagi. Kapag nalampasan natin ito, masasabi nating tunay na nakapasok na tayo sa bundok. Magtipon ng lahat para sumali. Tuktok ng 3 mundo ng Dryland Jingang. Katumbas ng rurok ng Golden Bullet. Putulin ang masasamang hayop. Kailangan na lang ng kaunti pang pagsubok sa pagtubis. Natatakot ka ba, kaibigan kong maliit? Ito ang Yao Beast Mountain Range. Dito, ang tao ang hindi ang may kontrol. Sila ang tunay na nasa kontrol. Ngayon ang nakaharap. Ito lamang ang panlabas at gitnang bahagi. Isang aso sa pintuan sa hangganan. Tapos na ang tuktok ng 3 mundo. Pero huwag mong kalimutan na kakapasok pa lang natin sa bundok. Nakarating na sa mid-level. Bagamat hindi ito karaniwan, ganitong klase ng mga halimaw ay hindi pa rin bihira. Ngunit hindi rin ito bihira. Pumasok pa tayo ng mas malalim. Iyan ay teritoryo ng mga halimaw na nasa ika-4 na hanggang ika-5 antas. Diyan, ang ganitong klase ng tree kahon na nasa tuktok ng ika-3 antas.
Malamang ay isang nakikipaglingkod lang na nakababatang kapatid na nagbibigay ng tsaa at tubig. Lulong na Diyos ang matanda, talagang walang problema ba kung lumipad tayo ng ganito kalayo? Kung tumaas pa ang paglipad. Kapag nakatagpo ka ng mga taong gustong ituring ang mga lumilipad na bagay bilang pagkain. Ang naghahanap ng merienda. Kwadro ng mga agila, hindi pa nga tayo makaligtas kahit ng buong bangkay. Gusto kong mastab ng isang bagay. Hindi sumusunod sa pangakong hindi naninindigan. Magmadali at isara ang hukbong panghukuman. Pananatilihin ang kalmado at focus ng isipan. Ang mga hayop na ito ay nagbabantay ng sabay-sabay at walang pag-urong. Ang dami na, bumalik ka na agad. Ang dami nila ay parang isang gumagalaw na kalamidad. Kahit gaano kalaki ang bilang basta sapat ang dami. Sila ay bumuo ng isang malaking hukbo ng mga Briton at mga Hapon. Ang laban ay naglalayong itaguyod ang kapantay nito. Ang dahilan ay ang mid-stage na pag-aayos ng are ng pormasyon ay masisira na. Mabilis na magpasok ng espiritu ng lakas. Magmadali na, magsimula na ang grupo ni Lingyon. Ang galing ng galaw mo ah. Ang bilis ng reaksyon mo. Sa kabila nito, ang kanyang utak, laman, at katawan ay hindi nasaktan kahit nasa matinding laban. Yun ang misteryosong young master na yon. Sa buong panahon ay hindi ko nakita ang anino ng tao. Mag-ingat kayo lahat. Paano nangyari na makahanap ng ganitong bagay? Taktik ng tatlong nakawan ng kayamanan. Eshui at Ehyu. Kayo ang dalawa na nag-isip ng paraan para guluhin siya. Apat na, ikaw ang pangunahing tagapagtanggol. Ikaw ang pangunahing atake ko. Ang malakas na espada ay nyanig ang bundok. Ang sibat na ito ay hindi para pumatay ng kalaban, kundi para maglagay ng bitad. Ang lakas ng katawan. Bifoju, tingnan mo ang aking sunog na kalasag na kutsilyo. Hindi maganda. Mga sundalo ng pagtatanggol sa Dragon Slayer. Mukhang may lihim kang iniisip sa iyong espada. Huwag magpadala sa distraction. Ayaw na akong mag-atubili sa mga demonyo, makipaglaban na tayo sa kanya. Mas malakas ang epektong ito kaysa sa mga murang pelikula noon. Anong 5 peso na special effect? Kaibigan, baka umalis na tayo muna. Huwag mag-alala, hindi pa tapos ang laban, hindi ibig sabihin na ayaw kong tumakbo. Kundi ako alam na hanggang ngayon ay hindi pa nagpapakita ang prinsipe. Siguradong may lihim siyang baraha. Nawala siya. Napatay siya at napalabas. Hindi siya tumakbo palabas. Pumunta siya para magpatawad sa hayop. O kaya naman ay nagbigay siya daan para sa ibang bagay. Ang gravity ay biglang tumaas ng ilang ulit. Ang katawan ay naging napakalaki ang timbang. Nakangalap ng lakas gamit ang golden core ng matindi. Lahat ay naging tahimik at nakapako ang tingin. Paano nangyari na ito pa ang bagay na ito? Ipagtanggol ang kanyang kahinaan sa mata. Ihinto ang galaw niya gamit ang tubig. Sa ika-4, gamitin ang iyong pamatay na pang-ukit na tubig upang magbuo at magpantay. Pagtugis sa pagwasak ng panlaban. Hindi pa rin mabasag kahit ng mid-tier na kasangkapang panghihip ng hangin. Siya ang iyong sandigan at suporta. Huwag kang magmadaling magpakawala. Tapos na, ito na ang katapusan. Totoo nang tapos na. Huwag kang magpakasawa sa kasamaan at magpakasaya sa katampalasan. Magpahinga ka na, prinsipe. Lahat ay magtatapos din. Tama na, tingnan natin kung gaano kakagaling magpursige para mapalabas ang aking tunay na lakas. Ang apoy ng kalangitan ay pumunta na. Nakakatuwa, lahat ng puno naghahanap ng dragon. Iyan eh, talaga namang matigas ang ulo. Mahal na prinsipe, mag-ingat ka. Ito ay isang uri ng panghihikayat gamit ang panggagaya at panlilinlang. Dahil nandito ka na, manatili ka na lang. Tiyak. Bilis ng kulob sa siyam na langit. Patayin ka na, hindi naniniwala si Han Shuangjian. Ito ang dahilan kung bakit ito pinaliit. Paraan. Matandang Diyos ang engkanto. Mukhang talaga namang nakasandal tayo sa isang malaking pabor ngayon. Na pero masyadong makapal ang binti nito.
Madaling tayaan tayo hanggang mamatay. Anong hinihintay mo pa, gawin na natin. Hilain ang tali sa baywang palabas. Ayusin ang mga panlabas na materyales. Ang 4 na antas na halimaw ay may buong katawan na may sakit. Huwag nang sayangin pa, Ginoo. Nakatakot ka ba kay Warner? Wala akong problema, tanga, nandito ako, sino ang makakasakit sa'yo? Ito ang bagong likhang na pinakamataas na kalidad na oxygenuandan. Kumain ka na para maibsan ang iyong kabahalaan. Kahit ganito na ang kalagayan, gusto pa rin pumasok sa gubat. Gaano ka-importante ang gamot na ito? Mukhang hindi lang ito isang dahilan para sa malaking problema. Isa pa rin siyang taong puno ng pag-ibig. Walang pake kung ano pa man yon. Basta makahanap ulit ng lugar na yon na kamangha-mangha. Nahanap ang gamot ni Kuya. Yan ang mabuting tao. Ito ang pagsasara ng espiritu sa yelo. Ang bagay na ito ay napakamakang nakakatakot. Tanging pamatay sa espiritu na passport. Kapag naipasok sa loob ng katawan, kahit na ito ay ang mga kakaibang meridian ng Golden Core, pwede ka nitong gawin yelong-yelong. Huwag kang makipagtagpo sa walang. Habang umaakyat, lalong tumitindi ang hangin. Ang gagawin ko ngayon ay mabuhay. Huwag mawalan ng grupo, huwag magpasikat. Kumusta si Warner? Kuya, ako ay may apoy na ugat. Ang hangin masyadong malakas, ano ba itong hangin na ito? Pero si tu energa di froentra and tu corpo de masyado, sir and no problemtico. Hindi ko pa rin natatagpuan si Bing Suihua. Talagang isang taong kumakain ng baril. Ang bagong talim na ito ay para sa akin na tumutulong sa pagbawi. Totoo ngang isang malaking hamon ito. Maging maingat ang Ginoo at Ginang, ingatan ng mabuti si Ginoo at Ginang. Harangin sila para hindi makalapit. Hindi natin sila dapat mapalapit sa Ginoo at Ginang. Hanapin ang kamatayan, Kinyunjean. Senor, Monoserpido. Kapatid na lalaki, hayaan mo na ako hanggat hindi pa napipigilan ang iyong lamig na lason. Utak, umalis ka na. Sige na, Ilo, ang Diyos ang engkanto. Maaari pa ba tayong makauwi ng buhay? Magtiwala na lang tayo sa kapalaran. Basta makarating tayo sa lugar. Tapos na ang ating gawain. Si Miss Warner ay hindi basta-basta. Kung alam ko lang ganito na lang sana. Talagang hindi ko dapat tinanggap ang trabahong ito, hanggang dito na lang talaga. Sa ilalim ng niyebeng iyon ay ang pasukan ng lumang libingan. Noong nakaraan, aksidente lang na nahulog ako ng hindi sinasadya. Warner, nandito na tayo. Kailangan nating iligtas ang nasa ibaba. Guro ng Daoist na 61 Zenzi. Dahil narito na tayo. Kaya pakiusap, maglakad-lakad na lang po ang Daoshang para mag-imbestiga. Sa totoo lang, maraming mga mekanismo dito sa ibaba. Tanging ang abala ang pamilyar dito. Lalaki, dito sa ibaba talaga ay napaka-misteryoso. Baka subukan muna natin maglagay ng isang manika para sumubok. Ang puppet ay walang pakiramdam na kasing tumpak ng tao. Daoshang, since you managed to come out alive the first time, syempre, makakapasok ulit ng buhay sa ikalawang pagkakataon. Huwag mong hayaang maghintay ng matagal ang prinsipiko. Magandang maglakad na lang ako ng mag-isa. Magpapakain hanggang dito na lang. Bukas ba? Mukhang may nangyaring masama sa iyong pinakamataas. Pumunta ka at tingnan mo siya. Tunay nga, hindi niya balak pakawalan kahit na sino man. May pa siyang kailangan gawin sa ibaba. Pumunta na tayo doon. Kung sakaling may masamang mangyari, sino ang magdadala sa prinsipe sa tamang daan? Pupunta muna ako para tingnan. Wangkay, tayo na. Dito hindi kasing lalim ng inaasahan. Mga 100 metro siguro ang haba. Ay naku, matandang Diyos, hindi ka ba naglilipad? Paano ka nadulas ay naku? Nabigo ako, ang aking puwet. Dito lang ito. Tingnan natin kung paano pumasok. May mga bawal dito sa pintuang ito, Ginoo. At saka, ito ay isang uri na kapag sinubukan mong sirain ng pilit. Magdudulot ito ng sariling pagkasira. Mekanismo ni Duan Longshi. Kung walang tiyak na kredibilidad, o kaya ang tamang paraan ng pagbubukas. Mukhang nakakuha ng mga palatandaan. Pero talaga namang walang swerte. Reverendo, since you have been inside before, siguro alam mo na kung paano pumasok. Noong panahong iyon, nagtatago ako mula sa mga halimaw. Nadapa ako sa isang hukay na natabunan ng niebe. Kaya nalaman ko lang pagkatapos. Iyon ay isang lihim na lagusan na iniwan ng mga nauna ng tao. Ako ay nahulog mula doon. Ang mga katutubo ay nagmamasid sa bagay na ito. Iisip ko lang ito ay isang uri ng misteryosong larawan ng puso. O kaya mga node ng formasyon ng hukbo. Ngunit sa aking paningin, bumalik si Juduyi. Kaliwa 3 kanan malinaw. 2 at 4 ay kasabwat. Sapat ang 6 at 80. Hindi iyan ang 9 grid lotion ni Ginoong Lan, di ba? Talagang si Saint Tom Master ay isang kababayan. At saka, mahilig siya sa ganitong laro.
Ang mga kababayan na nakakaintindi lang sa maliit na laro. Magkababayan nagkita, luhaan ang mga mata nila. Parang may paraan ako para malaman kung paano pumasok. Ginoo, ang matandang Diyos. Tingnan niyo yung kahon na yun, parang may kakaiba ba? Isa lamang ito sa mga karaniwang disenyo ng palamuti. May kakaibang bagay ba? Sa tingin ko, mukhang isang mekanismo ang bagay na ito. Mukha siyang isang mekanismo at may mga tuldok sa ibabaw nito. Parang maaari itong pindutin. Isali ang lahat ng alam mong paraan ng pagtutuli at pag-uulit ng tahi. Hindi maintindihan kahit anong tingin ko. Subukan mong ang kabuang halaga ng pahalang, patayo, at pahilis ay kailangang magkatumbas ng 15. Nasa gitna ang 5. Ano ba ang ginagawa nitong batang ito ng gulo-gulo? Sinasabi na naantig nito ang sarili at tinanggap ang hamon. Hindi mo pa binubuksan. Ano nang ginagawa mo sa siyam na kwadrant para manloko ng iba, hindi ba? Bukas, kaibigan, ang galing mo talaga. Pasensya na, nasigawan ko ang maling tao. Huwag magalit sa mga kakaibang nilalang, kababayan. Ay, swerte. Ngayon hindi ang tamang panahon para sa pagsusuri ng swerte. Basta pumasok ang pinto, ayos na yon. Magaling ang ginawa mo. Mukhang tama ang desisyon na isama ka. Diyos na maestra, kung bukas na ang pinto, sige na po, pakiusap. Uunahan na kita, Ginoo. Ito ay isang lumang libingan talaga. Kung sakaling may nasa loob, huwag nating sayangin ang oras natin. Ako ay magpapakababa at aalis na. Kung ikaw ang magbabantay sa kanya, sumunod ka na rin. Pagkatapos nito, malaking gantimpala ang aking ibibigay. Nakasara na ang mga pinto, tapos na. Nakalok kami dito sa libingan ng mga patay. Hindi na tayo makalabas. Magpatuloy sa paglakad. Sinasabi ko, matandang pari. Sa bilis mo, makakarating kaya tayo sa katapusan nito sa susunod na taon. Wala kang alam. Ito ay isang lumang libingan. Diyan ang lugar kung saan nakahimlay ang mga patay. Magmadali ka, para kang naghahanda na muling ipanganak. Tapos na, mukhang naipit ako sa isang mekanismo, humiga na lang ako. Tama, sino-sino mang tatama sa katawan ko. Kahit may proteksyon si Lingling, kailangan pa rin maging hedgehog. Magpatuloy sa paglakad, huwag tumigil. Ay. Shishi. Ito ay isang tao na nakasuot ng modernong kasuotan. Nagsasagawa ng eksperimento sa kimika. Anong ginagawa mo? Umalis na. Shit. Ganito pala. Sino man ang maglabas ng mas malakas na espiritu, siya ang gagawin niya. Pipigilan mo, ang iyong espada ay pinagsanay hanggang sa kamatayan. Sana'y mamatay na lang. Ang mga itim na sandata ay kumikislap ng kakaiba. Ang sigaw ng armas ni Xuan Bing. Ay naku, aking mahal na ina, huwag mong habulin ang abang mong tao. Ang karne ko bilang isang tao ay matagal ang hindi naliligo ng ilang araw. Lahat ay amoy pang-akit. Sige na, ipakita mo ang iyong kapangyarihan. Gamitin ang pagkain ng mortal upang imbestigahan ang bangkay na demonyo sa yugto ng Golden Core. Tingnan mo ang aking atake. Epektibo. Kung takot ka dito, madali lang ito. Mahal na mestro, mayroon pa akong isang huling paraan. Ang demonyo ay kakain ng isang gamot mula sa akin at titigil na siya. Hindi ka na makagalaw, no? Ang panlaban ko sa pagtigil ng demonyo ay talagang kahanga-hanga. Huli na ang lahat. Pindutin ang E para kantahin ang lulabi, maliit na kuneho, magpakabait, kontrolin ang Y. Pindutin ang kuko para tawagin si kuya at panatilihin ang katahimikan. Piliin ang Ni. Tulong po. Ng iyong lumang karangalan. Lolo Ancestor, talagang nandito ka na, kababayan. Ang galing ng special effects mo. Dito na ang gamot na hinahanap natin. Sa loob ng katawan, kondisyon ng tain sa balakang. Matapos maramdaman ang amoy ng bulaklak na ito, natagpuan niya ang kanyang natural na kalaban. Muling nakatagpo si Sisi ng matagal ng inaasam na biktima. Sige na, One-er.
Ang bulaklak na ito ay bukas para sa'yo. Kuya, huwag munang magsalita. Magmadali kang kumain ng gamot. Hindi mo na pwedeng magpatagal pa sa iyong katawan ngayon. Magpahinga at magpakatino ng isip. Ang pag-ikot ng hangin ng anino ay napakamakapangyarihan. Bawat pagtanggap ng gamot ay parang paghihigpit sa kanyang mga buto ng paisa-isa at muling pagbubuo. Lahat ay katumbas ng paghihip ng kanyang mga buto ng 1 pulgada bawat isa. Muling buuin mula sa simula. Manatili ka, Wanner. Kuya sa panig ng ama. Kuya, Tanga. Kung ganito na, huwag na nating galawin pa. Huwag ka nang gagalaw pa. Miss, ikaw ba ay matapang? Emperador de Jade, mabalot sa langit na kanluran. Tumakbo. Mas mabilis pa sa aso tumakbo ang matandang Diyos na ito, si Wang Kei ay pumatay ng aso. Gusto kong tumakbo. Nais magpanggap na nakasarado ang espasyo at mangarap. Ay naku, ang aking puwit. Kung masasabi na yung mga nakaraang Lucky Cat ay ganun lang. Ang paalala tungkol sa mukha ay isa lamang sa mga nakakatawang biro. Ang nakikita kong eksena ngayon, para kang nagdadala ng lantad na kalungkutan sa probinsya. Kaibigan, namimiss ko na ang bahay. Mukhang hindi lang basta isang tagahanga ang lalaking ito, kundi isang taong naglakbay sa panahon. Nananatili siyang napaka-nostalgic. Kahit na medyo may ito ay isang top na gawain kamay. Parang ang lokal na pirata king ay medyo bastos pa rin. Palasyo ng Jade Liquor, ang palasyo ng Jade Liquor. Totoo, gagawin na. Ito ay isang napakahusay na kasanayan sa antas ng lupa. Wang Kai, tulungan mo akong hanapin ito agad. Huwag mong palampasin kahit anong may mga salita. Ang taong ito talaga ay isang talento, ang saya-saya niya. Ang saya-saya talaga. Ito na naman. Talagang hindi ko alam paano sagutin ito. Ito ay sa mundo ng pagtataas ng espiritu. Dahil iniiwan niya ang tanong na ito. Tiyak na may iba pang paraan para masolusyonan ito. Ang kababayan na ito ang tunay na mapagsamantala, sobra-sobra talaga siya. Pero talagang napakamalapit din ito. Ikaw ay sino? Sa wakas nandito na. Akala ko nahirapan ka sa matinding math problem na yon. Tingnan ng mabuti si Liu Ying na nagtitipon ng espiritu. Matagal nang patay ang bossing na ito, milyon-milyong taon na ang nakalipas. Ako si Shangguan Gaosu. Yun ang nagsulat ng sikat na tula. Si Libay na sumulyap sa maliwanag na buwan. Sa kabilang baryo, ako ay nagmula sa Langsing Longgo. Isa siyang doktorado sa isang universidad na kabilang sa 985. Doktorado sa matematika. Kaya pala kailangan mong magbigay ng mahahalagang tanong sa kalkulus, swerte ko naman. Nakita ko ang isang lihim na kasanayan na tinatawag na Stellar Sword Technique. Makasaysayang nasimulan ang daan ng pagtuklas ng immortality. Nagtagal ng ilang libong taon ang aking pag-aaral. Huwag mo nang itanong kung anong antas. Ang tanong ay walang katulad. Sige, ang pagbubuhat ng bangko na pagsasama ay umaakyat na sa rurok. Malayo na ang distansya sa malaking lungsod, parang isang pindot lang ng gas. Ginamit ko ang napakaraming materyales na may mga batong panghihiwalay ng espiritu para sa libingan na ito. Maliban na lang kung may dumating na malaking lungsod, walang makakaalam ng katotohanan. Kung nais mong magpatuloy sa tahimik na pag-aaral dito, basta maglagay sa diary ko. Naitala ang aking mga karanasan sa pag-aaral tungkol sa mga bituin at kalangitan. At meron din akong sariling likhang aray. Isang panig. Ang pinakakahanga-hanga ay ang pagsasama ko ng quantum mechanics at ng aray. Nagawa nilang space array na pumanaw. Pagpasok sa loob ng aray ng malaking boss na ito, kahit gaano kakapangyarihan ang iyong teleportation na sagradong palasyo, hindi ka pa rin makakatakas. Lahat ay maaari lamang magpadala sa mga tinukoy na punto ng malaking boss na ito. Hindi ka makakatakas. Maliban na lang kung dumating si Dacheng Yila the Way. Alam ko na ang maliit mong siraulong ay para kay baby. Huwag ka nang magpanggap, maliit na repolyo. Makikita mo ako dito. Sino ba ang hindi sakim na pusa sa paghahanap ng kayamanan? Pero huwag mag-alala. Dito ay ang lugar na pinapayagan ang maluwag na pagbubukas ng salita. Pero para no-time efekto. Dahil na yon ay maaari mong gawin ang kahit ano. Kontrolin ang aray dito. Sigurado kang nais mong malaman. Bakit ko pinili ang ganitong marangyang bahay sa tabing dagat?
Gawin mong nakatayo sa malalim na bahagi ng Mount Wanshu na walang makitang tao. Sige na. Dahil sa iyong taos pusong paghingi sa akin. Sasaktan man ako, sasabihin ko na lang sa'yo. Ang unang dahilan ay ang enerhiya ng espiritu sa lugar na ito. Makakasiguro akong ang aking set ng matalinong pormasyon ay mananatiling online sa loob ng milyon-milyong taon. Dahilan dalawa, may malaking posibilidad dito. Nagbubunga ito ng sikat na siyam na uri ng mahahalagang kayamanan. Qian Mei Zijinteng. Ako ang boss para hintayin na lumabas ang bagay na ito. Ang loob ng palasyo ng Jianmu ay nakaupo dito araw-araw ng libu-libong taon. Wala pang nakuhang kahit isang ugat. Ngayon ay swerte ka na, bata. Baka maswerte ka pa rin. Iniwan ko ang mapa sa sentro. Nandoon ito sa pinakalalim. Hanapin mo na lang mag-isa. Makikita mo pa rin ang mga sorpresa. Ang langit ay nagbebenta ng purple gold hall. May pag-asa na ang senior brother ko. Pero kababayan, gusto kong hilingin sa iyo ang isang bagay. Ako ay nanirahan mag-isa sa mundong ito ng ilang libong taon. Ang nag-isang alalahanin ko. Ito ang aking pamilya sa mundong ito. Ang angkan ng Siyangbuan, ang angkan ng Siyangbuan. Si Ginoo Warner ay nagmula rin sa angkan ng Siyangbuan. Sadyang swerte lang talaga. Kung hindi pa nila nakakalimutan ang tungkol sa kanila. Kung hindi sila mga taong masama at mapanira. Pakisuyo, alagaan mo sila ng maayos. Pakiusap kababayan. Sige, kulang ang lakas ng espiritu. Ako na ang aalis. Huwag kang magpapahiya sa akin, maliit na walang silbi. Senior Upstream Siyangbuan. Mag-alala ka, basta hindi sila masama. Hindi ko sila papayagang manakawan o manakit, garantisado ko. Ang pakiramdam na kontrolin ang lahat. Totoo ngang nakakaakit talaga. Sa pamamagitan ng sentrong aray na ito, ang aking mga espiritu ay parabang pinalaki ng milyon-milyon beses kaya nitong. Nararamdaman ng malinaw ang bawat sulok dito. Ay naku, aking mahal na ina. Huwag mo na akong habulin, hindi naman kita ginagambala. Ay naku, aking mahal na ina, bakit ka ang bilis tumakbo? Bakit mo palagi akong sinusundan tapos na ba talaga? Walang nang hindi kailangang sabihin pa. Nakita niyo ang mga bagay na hindi dapat makita. Hindi pwedeng palampasin. Haha, tapos na, wala nang daan sa unahan. Ito ay. Naalala ko na ang daang ito sa swimming pool ay talagang patay na daan. Sa harap ay may lobo, sa likod ay may tigre. Ito ang aking kamatayan sa dulo ng mundo. Tapos na ba? Wala nang problema, maliit na kaibigan, nasaan ka? Anong klaseng kapangyarihan ito? Nagpapadala ba ng mensahe sa malalayong lugar? Ah, matandang Diyos-Diyosan. Paano mo balak pasalamatan ang kabutihang loob na ito? Hurry up, do not just stand there stunned. Ngayon, sa akin na ang mga malalaking ito. Sumama ka sa kanila. Ihahatid ko kayo sa isang ligtas na lugar. Yung matandang si Ouyang Feng ay nagbubuo pa rin ng elixir. Kailangan ko siyang dagdagan ng pampalasa. Kung maghihintay pa tayo ng isang kwarto, magiging totoo na ang unang Blood Ninja Pearl. Basta isang 40 minuto na lang. Ang unang Blood Ninja Pearl ay naging. Matutuloy ko ang paghihintay ng 49 na araw, ang prinsipe na ito. Kung ganun na nga, mahilig ka talaga magluto ng pearl. Kaya bibigyan kita ng isang malaking lihim ng madilim na kapangyarihan. Kailangan pa ng kalahating halik ng insenso. Ang unang Blood Iron na ito ay naging. Ang pag-alog ng enerhiya sa lupa. Ang lakas ng enerhiyang ito ng madilim na masama ay sobra-sobra. Putang ina, pakiisaayos mo ito. Paano maaaring gumana kung puro kasamaan ang meron? Kailangan ko pang makahanap ng kasiyahan sa kamatayan. Sino ang nagkokontrol kay Luo sa kalokohan na ito? Hindi maganda. Sino ang nagbabalak at nagsusubok laban sa akin? Hindi na kaya nito. Huwag mag-alala, ito ay isang paunang regalo lang. Haha, susunod maglalaro tayo ng mas nakaka-excite. Hahaha, ngayon ka rin. Tumahimik ka. Ngayon ang lumang libingan at ang mga patibong nito. May sapat na kakayahan upang pigilan ang mga nasa yugto ng Golden Core. Pero para realmente atrapar, ang Yuan Yingqiha enloquecido. Sa kalagitnaan, talagang nakararamdam ng hirap. Hindi maaaring mapigilan ang matibay na depensa. Ang pinakamainam na paraan ay harangin ng mga lihim na puwersa. Ipapasok natin siya sa mas malalim at mas komplikadong bitad. Si Bei ay nagnanais ng pagkakataon na baguhin ang tadhana. Kung may lakas kang kunin dito, kung maantala pa, hindi ko na ibibigay ang bagay na ito. Oportunidad. Nagpapanggap at nanlilinlang. Kung hindi ito itatago, huling nakalabas ang daga, hulihin na.
Ninakaw ko ang puso mo, Yunen. Nandyan ka ba, tama ba? Sige, gagawin ko na lang para sa'yo. Kahit sino ka man, kailangan kayong lahat mamatay ngayon. Kapag nahuli ka, talo ka na. Gusto kong magdagdag pa ng isang insurance. Sa huli, ang kaaway ng kaaway ay maaaring maging kaibigan. Ito na ngayon. Ito ang kasamahan ng gabay. Anong tinitingnan mo? Hindi ko pa nakikita ang ganitong gwapong rescuer na nakakaloko. Kapag natanggal na ang karayom ng kanyang partner. Kung sakaling agad na makabawi ang babaeng ito ng kakayahan na kumilos. Sa ngayon ay hindi ka pa rin papalaya. Ikaw ang pinakamainam na insurance at pusta. Mas mapapadali pa ang pagkabalisa ni Ouyang Feng. 3 ibinubunga sa isang hakbang. Yiksen, maganda ang pakiramdam. Medyo malamig lang, huwag nang tumitig. Ako rin ay para lang mabuhay. This bag is breathable. Dapat nandito si Wang Kai na kumakain. Ayusin mo muna yung kalahating pirasong buto ng karne na natira. Nagawa ko na pero pakiramdam ko kulang pa rin ang saya. Sayang naman. Ako, isang alipin, ay hindi magpapatalo kay Wei na sumira sa mga linya ng kalaban. Ang natitirang balanse ay magulo para sa iyo. Kahit sino ka man, hanggang sa langit na bughaw at sa ilalim ng dilim ng hukay, ako rin ay gagawin kang tulad nito. Ang malakas na espiritu ay ganap na mapapawi. Maikling kondisyon. Magpasensya ka na. Anong tinitingnan mo? Wala akong masamang intensyon sa'yo. Ako ang iyong tagapagligtas at nagligtas sa'yo. Kung hindi dahil sa aking palo. Sa huli, mauubos ka rin ng lalaking iyon ng dugo. Naging tao na lang ako. Sino ka at sino ako, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ako ang iyong nangungutang. Ang buhay mo ay iniligtas ko. Kailangan nating ayusin ang utang na ito. Siyempre, hindi ako tatanggap na ipagkanulo ang sarili ko. Ayusin lang natin ito. Nadadala na ba ang mga tao sa pera? Buksan ang aking mga hadlang. Basta magbalik ako. Si Ouyang Feng ay hindi kailanman magiging kalaban ko. Gusto kong personal na malaman siya. Buksan mo ang ate ko. Ikaw ay nasa tuktok ng Yuanying. Ako ay isang maliit na tagalabas lamang. Baka magbalik ka sa akin at maghiganti kapag binigyan kita ng pagkakataon. Kaya ano ang gagawin ko? Ako ay nagsisilbing isang paalaala sa pangalan ng ating pamilya. Mahalaga ba ang reputasyon? Kaya ang batang iyon ay palaging nag-aalaga at nagmamalasakit sa iyo sa buong biyahe. Kaya ngayon, anong nangyayari sa mundong ito? Mas matibay pa ang pangako kaysa sa kahoy na panggisan na hawak ko. Kaya ano talaga ang balak mong gawin? Madali lang, manatili ka lang dito ng maayos. Pupuntahan ko na ang taong responsable sa problema at ayusin ko siya. Kung hindi ko magawang malutas ito, susubukan ko pang hanapin ang paraan para mabuksan ka. Ipapasa ko sa iyo ang solusyon nang ikaw mismo ang makapag-ayos. Sapat na ba ang pagiging profesional nito? Maghintay hanggang maayos mo siya. Mag-usap pa tayo ng mas maingat tungkol sa iyong ransom. Ikaw ang bahala sa pag-ayos kay Ouyang Feng. Sa iyong kakayahan, ikaw ay isang mid-level na Yuanying. At mayroon siyang 9 na drayong lihuzhao sa kamay niya. Anong silbi ng pagiging nasa kalagitnaan ng Yuanying? Dito, si Long ang magpapahinga para sa akin. Dapat kang matulog ng nakaluhod sa akin. Dahil ako ang may-ari dito. Hindi na naiintindihan ng may-ari. Kung hindi mo maintindihan, tama na. Sandali, talagang hindi mo ako maintindihan. Kung sakaling pumunta siya dito, mag-ingat ka. Hindi niya mahahanap ito. At para hindi ka masyadong maingay at makaapekto sa aking pagganap. Magstay ka muna dito sandali. Tingnan natin kung ano na ang nangyayari sa swerte nitong tao ngayon. Magtatago ka pa hanggang kailan? Tingnan natin hanggang kailan ka makakatakas. Kahit pasirain ko ang lugar na ito, kailangan ka rin naming hilahin palabas. Hindi na pwedeng ganito ang laban. Yung maliit na magnanakaw na nakatago sa dilim ang may kontrol sa formasyon. Nakuha ang kontrol sa lupa. Para kang isang hayop na nakulong sa loob ng kulungan. Mas lalo kang magpupumilit, mas lalo kang mahihina. Umalis na, lumayo ka. Hindi ba't nakipaglaban hanggang sa huli? Ngayon ay tatakbo na tayo. Tunay ngang mabilis mag-isip ang lumang halimaw na yon. Sayang, iyon ay isang dead end. Naririnig kaya ng matandang Diyos. Yung binata na iyon. Hindi ko napigilan. Siya ay papalapit na sa direksyon mo. Malapit nang dumating sa loob ng kalahating stick ng insenso.
Hindi mo siya napigilan. Kung sakaling dumating siya, Ako ay tiyak na mamamatay na. kakatapos ko lang gamitin ang isa pang 20 na si Kong Jayashai. Sugod na natin siya. Pero no esperaba que Yuaning fuera tan poderoso. Pero siya rin ay umiiyak dahil sa kanyang espiritu. Nawalan din siya ng ilang sandata ng mahika. Pero siya pa rin ay isang Yuanying. Lakas ng hangin. Gusto kong ilipat ang ilang dosenang piraso ng tanso na kabibe para sungin ito. Kasama pa yung mga sumusunod na humahabol sa likod. Ito ay isang panliligaw mula sa harap at likod. Dapat niyang mapigilan siya. Sa'yo na muna, umalis ka na. Huwag mong sabihin na hindi ako tapat sa aking mga kaibigan at tatakbo ako. Ito ang pinakamatalinong pagpili. Pero hay tantos grandes demonios afuera. Maaari pa kaya akong makabalik ng kasing swerte tulad noong nakaraang beses. Hindi basta-basta itong batang ito. Mas malaki kaya ang tsansa naming makaligtas kasama siya. Basta tumawid sa kanto sa unahan. Ito na ang daan ng mga bambu papunta sa ibabaw. Ano iyon? Mayroon pa ito mula sa nakaraang batch na yon. Hindi tama si Xiaolong na umalis sa Firegate at sa Tianzuhai. Sige, laban lang, laban. Hihintayin kitang mapagod sa paglaban. Ibibigay ko pa sa iyo ang isang sorpresa. Ganyan ang tama. Maghintay kayo hanggang sa magdusa kayo pareho. Ngayon na tayo ang magpapakita at mag-aani. Ito ang nakuha niya noong nakaraang taon sa isang labi. Ang nag-isang maayos na nainatang 4 na antas na atake na bihag. Ikaw ang matandang bagay na ito. Hehe, ito ang pakiramdam ng aking anak na lalaki, kumusta? Pinoy, ito ay may dagdag na pampalasa para sa iyo. Kapatid na Frost, ang hating gabi na pagsabog. Tapos na, ngayon ay magpapahinga na ako. Isang sulyap pa. Hindi ang kidlat na ito ay pangkaraniwang kidlat. Ito ay isang purple Rarely Divine Thunder na may bahid ng aura ng kalangitan na sakuna. Kahit na isang piraso lang. Kahit isang piraso lang ay sapat na upang pukawin ang kabog ng puso ni Yuanying. Hindi. Hindi. Tingnan natin kung ano na ang kalagayan ng matandang iyon. Maghihintay kayo hanggang makauwi ako sa angkan. Kailangan gawing lupa ang lugar na ito. Durugin ang kaluluwa ng mausang daga na iyon gamit ang soul refinement. Gusto mong tumakbo, kababayan, kababayan. Sa wakas nagamit na rin ang bilangguan ng iyong kaluluwa. Ginoo Aoyang. Maligayang pagdating sa tunay na impyerno. Andito na, Pere. Huwag. Masaya ka ba? Sino ka ba talaga? Palayain mo ako. Bibigyan kita ng kahit ano ang gusto mo. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ikaw ngayon ang aking power bank. Power bank. Tapos na. Yung taong may malalim na plano. Ang dahilan kung bakit siya matapang sa pamamaraan ay tuluyang bumagsak na rin. At saka, tuluyang nawasak ng husto. Wala nang pagkakataon na muling mag-ikot. Ang hirap talaga. Fortunately, our luck is good. Salamat na resolba na. Ngayon na ang panahon para sa ating mga ani. Nandoon pa rin ang matandang mangkukulam na nakahiga. Kailangan kong tingnan pa si Shangguan at si Ginoo Aoyang. Ang matandang Diyos ay matibay ang buhay. Haha, yung batang daan, si Ginoo Aoyang na. Nawala na. Ang pasukan papunta sa mata ng napakalamig ay nasa ilalim nitong yelong ito. Pero ako ay gravedad prohibida by trampas kiblokin El Paso. Hindi pwedeng pilitin ng basta-basta, kailangan ng tamang code. Ang mga bulaklak ay namumulaklak at nalalanta. Puno ng langit, ikaw ay biglang naglalaho at nagpakita muli. Kung hindi lang dahil sa palagi kong pinapanood ang mga short video noon. Paano mo masosolusyonan ang sirang palaisipan mo? Uy, nandito na pare, ang unang kahon, ang pinakaprestihiyosong utos na palaso. May bagong marka ng pagsasanay at pag-aaral. Noong panahon ko, ako ang pinakakaakit-akit na nag-aaral. Ito ang larawan ng malaking aray dito sa pangalawa. Basta mayroon kang sapat na mga yaman at merienda. Kahit magkaisa pa, kailangan mong magpatira pa ng 3 araw. Ang ikatlong uri ng lupa na pinakamataas na kalidad na isang pirasong pugon, ang 9 Sun Furnace. Kagamitan sa paggawa ng elixir. Ito ay lahat nasa antas ng lupa. Sinasabi ko, kababayan, kahit na isang malaking kapangyarihan ka na, ayos lang. Ang nilalang na nagsasagawa ng pagtawid ng tribulation. Ikaw na lang ang natira nitong sirang-sira. Wala pang kahit isang langit na hakbang na mahahalagang kasangkapan. Kalansalan at sirang-sira. Ikaw na nakatira sa makina, wala kang alam kahit ano. Alam mo ba kung ano ang konsepto ng mga langit na antas na mahahalagang bagay? Iyan ay isang langit na banal na yaman.
Saka na rin. Noong panahon ko ng pagtawid ng tribulation para labanan ang kidlat na tribulation, ang tanging natitirang mahika na may kaugnayan sa langit na bagyong hawak ko. Lahat ay nawasak na. Sino ang mag-aakalang ang malakas na sugat mula sa maliit na kalamidad ay magdudulot sa kanya ng labis na pinsala? Hindi nagtagal ang ilang taon at siya na mismo ang nahiga, hindi na nagsasalita. Nakuha na ang kayamanan. Nasaan na ang bagay na iyon? Anong bagay yon? Huwag ka nang magpanggap, iyon ang probability cost. Swerte ka talaga. Matagal na akong naghintay ng halos 1,000 taon pero hindi pa rin lumalabas. Pagdating mo ay agad siyang lumago. Tengay Purple Gold Vine. Huwag siyang masyadong masaya agad. Mukhang nasa yugto pa lang ng pagtubo ang bagay na ito. Para maging gamot, kailangan ng hindi bababa sa 300 taon. At saka, sobrang delikado nitong bagay na ito. Magkano ang pagtaya kung 300 taon? Kung hindi ililipat sa espasyo. Basta sa loob ng 300 taon, sino ang gagamitin mo para sa sarili mo? Sige na, magpahinga ka na dito at magbantay. O kaya balang araw babalik pa rin. Aayusin ko pa ng kaunti itong marka na ito. Kahit 1,000 taon ay hindi magiging problema ulit. Magdala ka lang ng Central Spirit Meridian sa katawan mo para okay na. Basta kung ayusin dito ng maayos ang seguridad. Pagkatapos nyon, walang makakagalaw sa'yo. Maliban na lang kung magkaisa tayo ng higit pa. Kailangan ko na ring magpahinga. Kung may kakayahan ang mga kababayan natin, pakiusap, alagaan nyo ang mga bagay ng pamilya Siangguan. May mas kapanapanabik pangyayari pa. Huwag kang maging katulad ko na nag-ukol ng buong buhay sa pagiging isang engkanto. Sa huli, wala nang kahit isang nagsasalitang tao. Salamat, Per. Hindi pwedeng magtanim ng may malaking gulo. Dito ay puno ng enerhiya espiritual. Muli, tiyak na ligtas ito. Ito ang tamang lugar para magpahinga at magmuni-muni. Magstay na muna tayo dito. Mag-isip tayo ng dahan-dahan ng paraan. Sabay na rin silang ayusin. Mukhang maganda ang paggaling ng matandang Diyos. May mga serbisyong mayaalok sa maliit na daan. Nabawi ko ang buhay na ito. Itong utang na ito ay aking itatala. Pagkatapos na lang natin pag-usapan kung ano ang utang na loob o hindi. Ayun, inayos ko na rin ang para sa'yo yung nasa kabilang side. Ikaw ba ang nagsasabi na si Miss Siangguan ang anak ng pamilya Siangguan? Bagamat nakakandado pa rin siya ngayon. Pero conscient. Uunahin kitang iuwi pagkatapos ng 1 araw saka ako alis. Ang matandang Diyos na ito. Ikaw ay isang taong nakakaintindi. Sa pagkakataong ito, tinanggap mo ang tungkulin bilang gabay. Sa resulta, tanging ikaw na lang ang natitira sa mga empleyado. Kung ikaw lang ang uwi mag-isa, paano kaya isipin ng mga matandang halimaw sa pamilya Siangguan? Maniniwala ba sila na ikaw ay walang kasalanan? Kumusta ang pamilya Aoyang? Kung si Siangguan Wanerdin ay hindi na bumalik, kaya siya ang nag-iisang nakaligtas. Tiyak na mapapabaliw sila sa kapangyarihan ng pamilya Siangguan. Tiyaking susubaybayan hanggang sa dulo. Hindi lang basta dalhin pabalik. Kailangan ding dalhin ng buo at walang sira. Sa ganitong paraan, hindi ka lang nagkasala. Sa halip, nakamit mo ang papuri. Niligtas niya ang tunay na anak na babae ng pamilya Siangguan. Inihayag ang plano ng Aoyang family. Para sa pamilya Siangguan, ito ay isang malaking karangalan. Sa hinaharap, sino pa ang may lakas na manakit sa iyo dito sa Tianjin City? Napakalinaw ng pagkakaayos ng usapan na ito. Nandyan ka sa maliit na daan. Bakit hindi ka sumama sa amin? Ikaw ang pangunahing nakinabang dito. May mga personal pa akong kailangang ayusin. Kaya dito na tayo maghihiwalay. Magkita tayo na lang muli kung tayo'y nakalaan. Ito ang mapa ng ruta papunta. Tandaan mo, kailangang sundin ng mahigpit ang ruta na nakalagay sa larawan. Huwag kang magpapalayo-layo ng basta-basta. Ang may-ari dito ay may ilang ugnayan sa akin. Nai-open ko na lahat ng sand na bayan dito. Nai-open na lahat. Itong batang ito. Gaano karaming mga lihim ang hawak dito? Nasaan na ang gago na wala na? Inatak ng mga copper armor ang Cole. Hindi mo ba kayang kontrolin ang mga tagapag-ukit ng tanso? Bakit siya natamaan ng ganito? Sino ang tinutukoy mong ginang? Sino pa kaya? Yung kasama mong gago na yun. Sinasabi mo bang ang nawala ay si Ouyang Feng? Yung batang yun ang pumatay kay Ouyang Feng. Hindi, yung batang yun ay nag-aral lang ng enerhiya. Si ang nagpaslang kay Ginoo Aoyang ay ang tagapagsanay ng panlabas na porma. Nakita ko mismo nang nasa lugar ako noong time na yon. Bakit umalis ang batang iyon? Gaano katagal na siyang naglalakad? Naglakbay na kami buong araw. Isa siyang duwag. Kahit na iniligtas mo ako, ni hindi mo man lang ibinigay ang pangalan mo. Natatakot ka pa rin na maghiganti ako bilang sugatang tao. Bata, ang ingat mo talaga sa buhay mo ah. Swerte mo at nakalayo ka ng mabilis. Sa pagkakataong ito, babayaran ko ang utang na ito. Sana hindi ka mapatay sa kabundukan ng mga halimaw na ito. Sige na, Daozhang.
Kailangan na nating umuwi. Makakatakbo ka pa ba? Dapat maging maliksi ang galaw ng katawan. Huwag lang tumakbo ng walang kwenta. Tumalon sa kaliwa at kanan. Kung pati ako ay hindi makakaiwas, paano pa kayo? Sa susunod na makatagpo ka ng 4 na malakas na hayop para kang merienda. Isang buwang pagsasanay. Yung asong na yun kahit araw-araw sinasaktan. Ngunit ang kanyang katawan ay unti-unting naging mas matibay. Kahit na ang balahibo na dati ay mapusyaw na kayo manggilamang. Lahat ay nagsisimulang maglabas ng bahagyang kumikislap na enerhiya ng kulog. Ito ay ang aura ng itim na bagyong celestial na may dalang kidlat. Ito ay isang banal na gamot na pangsyam na antas. Kapatid na taga rito, ni hindi niya nakuha ang panalo sa loob ng 1,000 taon na paghihintay. Sa huli, siya pa ang nakakita at nakasira nito. Sa kabutihang palad, ang banal na gamot na ito ay may matatag na buhay. Sa ilalim ng pagpapalusob ng espiritu na likido, ang sugat ay unti-unting gumagaling. Subukan natin. Depende na lang kung gagawin mong posible ang swerte mo. Pag-aaral ng pagtataas sa kaluluwa. Sa huli, nakasalalay pa rin ang lahat sa kaalaman at antas ng espiritu. Sobrang hina ng buto. Ang pagsipsip ay nagdudulot ng maraming hadlang sa buong lalagyan. Ito ang pangunahing kahinaan. Kailangan din ng lakas. Kung hindi, kahit gaano kagaling ang Green Spirit Bamboo Stick, hindi pa rin ito magagamit ng maayos. Ito ang benepisyo ng pagpapataas ng kalakasan ng katawan, ang saya nito. Totoo nang nabuhay. Espesyal na produkto para sa tag-init mula sa Kongkong. Ang kalidad ng halamang gamot na ito ay napakataas. Higit pa nga sa halamang ina sa labas. Kailangan na lang ng isang hakbang para tunay na makuha ang order. Lugar ng balanse ng 5 elemento. Mukhang hindi na kailangan pang dalhin dito. May mga nagbebenta pa rin ng order at iba pang gamot na kailangang hanapin. Lugar ng pagtanggap ng order. Kailangan nilang hanapin ang lahat ng ito palabas. Kailangan ng lumabas ng pinto. Kaibigan, ang gawang iyong aray ay kahanga-hanga talaga. Pero ang sobrang konsumo nito ay sobra na rin. 1,000 na mataas na kalidad na merienda. Hindi ito isang portal ng pagpapadala. Ito ay halatang isang makina ng pera. Hindi mo ba naisipang nakatutok ka na sa akin yaman? Kailangan nating umalis. Ano ito? Tumayo na lahat at magpapalo pa ng puwit. Magpakasigla kayo lahat sa harap ko. Ngayon ang araw ng pagpapalabas ng mga li. Pagkatapos makuha ang card, kayo na ang magiging bahagi ng pamilya natin sa Siangguan. Isa't isa ay isang nakamamanghang karangalan. Naghihintay na ang lahat sa kanilang pila. Chen Muyang nag-practice ng 9th level ng Ki kung saan siya ay lumalaban ng matindi. Ang pangalang Zaifu Binghao ay kailangang maging buo. Wu Lianchu nasa ika-6 na antas ng pagsasanay sa enerhiya. Tanggapan ni Yiding sa kulungan ng baboy. Ako ay isang taong walang rehistro. Sigurong wala akong pangalan sa listahan na ito. Paano kung matuklasan nila ano ang susunod? Di ba sinabi nila na mag-aayos sila ng 8? Bakit may isa pang nadagdag? Tama ang siyam, hindi nagkakamali na 8 lang. Ano ang nangyayari? Hindi ko rin alam. Sabi nila ay 8 iyon. Sige na lang, wag na nating intindihin. Sa huli, pareho namang pupunta sa mga liblib na pinanggalingan ng gamot para maging manggagawa. Huwag kang mag-alala, hindi ka mawawala. Sige na. Pwede lamang ilagay sa mga liblib na pinagmumulan ng gamot. Mas marami, walang makakakita. Ipapadala muna ang poster. Anong pangalan, Ling Feng? Dalhin mo at iulat ang balita tungkol sa isang malaking chismis. Nakatapos na ito. Salamat po, Ginoo Tagapangasiwa. Salamat po, Ginoo. Dahil lahat ay nakakuha na ng kanilang mga badge. Mula ngayon, tayo na ang mga tao ng pamilya Siangguan. Tayo ang pamilya ng Siangguan. Isa ito sa pinakamalaking pamilya sa Jiangxing City. Ang angkan ng Siangguan. Mukhang iyon ang pamilya ni Siangguan Warner. Ang teleportasyon aray ng kapitbahay na ito. Sa kabila ay nakarating sa likod ng bahay ng pamilya Siangguan. Ay nako, sa wakas may dumating na. Ngayon na matanda na, lahat ng espiritual na gamot sa apothecary ay nasa loob. Kailangan mong suriin ng maigi ang sarili mong mga datos. Kung kulang, babawasan mo ang mga merienda kapag dumating ang panahon. Sige, naaalala ko na. Kung may problema ka, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Anong tatawag sa batang lalaki?
Sagot sa asawa ko, si Ling Feng. Magandang pangalan si Ling Feng. Pakiramdam mo palang matibay na. Ako po ay si Zhang Dahay. Matagal na akong nagsisilbing pangunahing opisyal dito sa loob ng 50 taon. Ngayon ay hindi na kaya ng katawan ko. Sa wakas ay pumayag na ang pamilya na pauwiin na ako para magpahinga. Kahit na medyo malayo ang lugar na ito. Pero tambintayin la ventaja di ser tranquilo. Basta't makuha mong maayos ang iyong buwanang bahagi sa tamang oras. Natitirang oras, hehehe. Gawin mo ang gusto mong gawin, walang pipigil sa'yo. Walang nakakaalam at walang nag-aalala sa malalayong lugar. Para siyang ginawa para sa kanya ang nakaw na ito. Salamat sa paalala, Uncle Zhang, sa banal na lugar. Pere, tandaan mo. Lumabas ka na, baka mapuno ka na. Huwag kang ihinang basta-basta dito, baka mapalayas ka sa kanilang teritoryo. Kung masusunog ang punong ito, kahit ibenta ka pa, hindi ka pa rin mababayaran. Si Yaoling, kahit na medyo malayo ang herbal medicine sa likod ng upuan na ito. Pero marami rin namang mga halamang gamot na itinatanim. At marami pa nga. Ito ay isang medyo delikadong uri. Kailangan mong tandaan ng maigi. Ito ay isang pangalawang antas na mababang uri ng espiritual na gamot, purple singkaw. May kabuang 365 na piraso. Ang bagay na ito ay mas gustong nasa madilim at takot sa araw. Kailangang diligan ng isang beses araw-araw sa oras ng mao gamit ang espiritu ng bukal. Ito ay isang pangalawang antas na mataas na uri ng espiritual na gamot na liu sa mga bansa ng nag-aalab na apoy. Kabuang 49 na piraso. Mahigpit ang pangangailangan nito. Kailangan niya ng enerhiya mula sa apoy ng lupa upang mapalakas. Ngunit sa lambak na ito, mabigat ang enerhiyang madilim. Kaya palaging hindi maganda ang paglago nito. Hindi kailangang pumunta sa opisina ng panloob na serbisyo bawat buwan. Ilang merienda na may apoy. Nakatago sa ilalim ng ugat ng puno. Kung hindi lalabas ang bunga. Magpatuloy pa sa paglalakad ng mas malalim. Ang enerhiya ay medyo mas malakas na ngayon. Dito ay may ilang bihirang 3 konekta na espiritual na gamot. Tingnan mo, ito ang mga kayamanan ng ating hardin ng gamot. Banal na 2 antas na berde at asul na lotus na tubig. May 3 bulaklak sa kabuuan. Ang bagay na ito ay namumunga tuwing 10 taon at namumulaklak din tuwing 10 taon. Ngayon ang tamang panahon para mamukadkad. Kailangan mong mag-inat ng husto. Kailangang suriin ang kalidad ng tubig araw-araw. Kailangan walang kahit isang piraso ng dumi o impurities. At nandyan din ang 2 antas na mid-range Naxuanti vine. Matibay ang mga panggagamitan na ginagamit para sa pagsasanay. Hindi kailangang alagaan ito sa araw-araw. Ang importante lang ay huwag hayaang kainin ng mga halimaw ang ugat nito. Naintindihan mo na ba? Ang mga halamang gamot na ito ay 3 bahagi na espiritual. Pero ang binabantayan nilang pangunahing bahagi sa itaas. Kahit isang dahon lang ang mawala, bawal ang snacks. Naintindihan ko na, sige na. Naituro na ang lahat ng kailangang ipaliwanag. Si Yaoling, magtrabaho ka ng mabuti. Kahit na siya ay isang lalaking reishi. Maaaring hindi walang pag-asa na makatawid sa tabumpay. Marahil ito na ang kawalang pag-asa at kalungkutan ni San Yi sa kanyang buhay. Nagtrabaho buong buhay. Sa huli para lang mabuhay. Wala pang pag-asa na makapag-akyat sa pagbubuo. Ang aking kakayahan ay umabot na sa malaking perpeksyon ng pagtatayo. Ibig sabihin nito ay nasa antas ng Jedan. Kung hindi tatanggap ng order, ang antas ng kasanayan ay hindi na maaaring ipasok. Pero saan talaga dapat pumunta? Para makahanap ng pinagmumulan ng 5 bituin na maaaring ibigay. Lugar ng balanse. Maliban na lang kung pupunta ka sa Zhongzhou. Ang Midju ay malaki at mayaman sa likas na yaman. Ang Zero Meridian ay kumakalat sa buong paligid. Mayroon pang espesyal na platform para sa pagpapaganda at pagdadaos ng tribulation upang mag-ascend sa pagiging Diyos. O kaya sa gulod ng kamatayan. Bagamat nakakaaliw ang paglago. Pero kailangan pang 2 o 3 taon bago tuluyang maging ganap. Walang paraan na may isang panig na siyam na antas o isang panig na Qingyunzhao. May isang kababayan na nagsabi na maaaring meron sa santuaryo. Pero ay nako, sa aking santuaryo. Mukhang kailangan talaga akong pumunta sa Zhongzhou sa pagkakataong ito. Pero paano mamatay? Iyan ang tanong. Ang gasto sa paglalakbay sa pagitan ng mga estado sa Afrika ay mahal. At kailangan din ng patunay ng pagkakakilanlan. Ang hirap ayusin ng taong walang rehistro na ito. Sige, magtiis na lang muna tayo. Darating ang daan kapag malapit na ang bundok. Siya ang Xuan Zhenzi noong araw. Ngayon, isa sa mga kandidato para sa posisyon ng pinuno ng pamilya Shangguan. Ang kayamanan ni Shangguan Waner. Hoy, kaibigan sa daan, kaibigan sa daan. Sabi mo ba na una kang umalis? Lumipas na ang mahigit 2 taon nito. Paano walang kahit anino ng multo man lang? Ako na ang nagmamanifestang si King. Araw-araw kumakain ng masarap at umiinom ng magagandang alak. Anak, ikaw. Baka natatakot ka na maabutan ng halimaw sa daan. Naintindihan mo na ba kahit maikli lang ang panahon na magkasama tayo? Pero taos puso akong humahanga at nagpapasalamat. Kung wala ka, hindi ako makikipagtalo sa abala kong ito.
Ang mga araw na ito ay walang kasiyahan at kulay. Muling iniisip ni Daozhang yung batang yun, hihi. Miss Warner nagbibiro lang. Ako lang talaga ang nakakamiss sa espiritu ng alak ng batang iyon. Yung lasa nito, mas maganda pa ito kaysa sa Spirit 9 sa bahay ni Shangguan. Hindi ko alam kung ilan. Gusto kong malaman kung sino talaga siya. Maaaring magbago ang takbo ng laban sa ganitong uri ng kawalang kasiguruhan. Manipulahin si Ouyang Feng, ang baliw na iyon, ng buong buo. Ang ganitong klase ng tao ay hindi mamamatay sa mountain ng mga halimaw. Sa nakalipas na 2 taon, ginamit ko ang lahat ng lakas ng pamilya para mag-imbestiga. Hinintay niya ang labasan doon ng halos 1 taon. Wala kaming nakitang kahit na isang bakas niya. Parang siya ay biglang nawala ng walang bakas. Marahil ay pumunta siya sa Zhongzhou. Sabi ng abala tungkol sa Zhongzhou. May isang bagay akong kailangang pag-usapan sa iyo. Malapit nang magsimula ang pagpili sa sagradong lugar sa loob ng kalahating taon. Sa pagkakataong ito, pipilitin kong makuha ang karapatang makipaglaban. Yung slot na papasok sa Taishan Dao Palace. Hindi lang para sa akin mismo. Para rin sa kinabukasan ng ating angkan. Daozhang, balak mo bang sumama rin? Siyempre, ang pagpunta sa Zhongzhou ay isang magandang lugar. Sige, ganito na lang. Kahit nasaan siya, hanggat siya ay narito pa rin sa mundo ng pagtuklas ng espiritu. Balang araw, muling magkikita tayo. Sa oras na iyon, ang halagang pangbayad na iyon. Siguraduhin maibabalik ko siya ng maayos. Leader na si Jin Sheng ay nasa tamang panahon ngayon. Mag-ingat sa tagapagtanggol. Hindi na siya yung matandang naglalakad sa libingan sa gilid ng ilog, kundi isang bumabalik sa kabataan. Isang makapangyarihang may kontrol sa batas ng pag-iral at pagwawakas. Tanggapin ang paglabas ng matandang puno mula sa kahon. Binabati namin ni Nuno ang sa kanyang tagumpay bilang isang makapangyarihang magnanakaw na may espiritu. Tumayo na kayo lahat. Sa 2 taong ito, salamat sa inyong pagtitiis. Handa akong mamatay para sa ating sekta. Ngayon, ang aking tiyuhin ay nakamit na ang kanyang pag-akyat. Sa wakas ay nagkaroon na ng tunay na kumpiyansa si Yuanzong. Ako ay nakapagpatuloy sa pag-angat. Lahat ay nakasalalay sa batang iyon. May balita na ba tungkol sa anak ni Ling Qian? Sa lumang ni Nuno, mahigit 1 buwan na ang nakalipas. Si Ling Qian ay nagpadala ng mensahe upang ipaalam na siya ay ligtas. Sabi niya, noong panahong iyon, nasa isang bahagi pa rin sa malalim na bahagi ng bundok ng mga halimaw. Nakatago sa lihim na lugar upang magmuni-muni. Lahat ay maayos na. Ayon sa nakasanayan, dapat ay 1 buwan pa. Magkakaroon na naman ng bagong balita na magpapadala pabalik. Nasa malalim pa rin sa kabundukan ng mga halimaw. It has been several years. Sa batang ito ay may malaking enerhiya ng manok. May malaking Britanya rin pala. Kung hindi dahil sa halamang 9-turn rebirth grass na ibinalik niya. Ako ang nagmamay-ari nitong mga buto ko. Sa tingin ko, hindi na magtatagal ay matutulog na sa lupa. Kundi ay ang aking tagapagligtas. Ipagbigay alam na. Ang kinabukasan kong katayuan ay itinalaga bilang pinakamataas na antas sa sekta. Ano? Sino ang palaging nag-isip tungkol sa akin? Kuya pa rin si Su Shiksyong. Anong iniisip mo? Alam kong kumain lang. Ngayon kinakain mo ay mga buto ng binti na manipis na parang bitak. Mag-ingat ka na baka mapuno ang lakas mo at lagi mong naiisip ang pagkain. Akala ng mga tao na inaabuso kita. Maaaring si kuya o ang mga magulang nila. Matagal na rin mula noong huli akong bumisita. Hindi ko alam kung nakabuo na si ate ng anak. Talagang gusto ko sanang bumalik para makita sila. Sa buong panahon na nandito ako sa mundong ito, kahit na palagi siyang nagsusumikap para mabuhay. Ngunit ang maliit na bahay sa Anping City, palagi siyang nasa pinakapino at pinakalambing na bahagi ng kanyang puso. Sa ngayon ay hindi pa ako handa. Hindi niya sinagot siya. Kahit walang lakas para makabalik, hindi rin nila madadala ang mga magulang nila. Kung sakaling dalhin ang gulo pabalik. Kung ganito na, hindi na ito isang pagbisita sa pamilya kundi isang pagwasak sa buong angkan. Kain na. Bigyan mo ako ng ganitong uri ng araw. Hindi rin mapapalitan ng mga Diyos. Sasabihin mo na kung magtatagal tayo dito ng ilang daang taon. Pwede bang direktang maging Diyos? Haha, bahala na. Nagpapaloko sa aso. Wang Kei. Sinasabi mo ba na tuluyan na nating nalinis ang ating pangalan? Ling Feng, ang pamilya Shangguan, Yao Yuan, Lin Zai, at Fu. Ninong level ng paglinang ng enerhiya hanggang sa ika-9 na yugto. Magandang ang iyong katayuan. May seguridad, katatagan, at may sweldo pa rin. Ikaw, Pakshet, ang iniisip mo lang ay kumain. Iyay, hanggang kailan kaya tatagal si Susyong doon? Ngayon ay maganda ang paglaki ng purple gold vine. Maghihintay pa tayo ng 3 o 2 taon, at ang espasyo ay aabot ng 2 hanggang 300 taon. Sigurong walang problema sa paggamit bilang gamot. Pero nasaan ang solong bahagi nito? Ito ay isang antas siyam na pill. Sinasabi sa diary ng kababayan na ito. Bihira at espesyal. Kahit ang banal na lugar ay hindi pa sigurado na may kumpletong resipe. Kahit maipon ko ang lahat ng gamot, sino ang makakapagsanay ng siyam na rangbong pill?
Kaya ang katumbas nito ay isang master alchemist ng siyam na uri. Ngayon, kahit isang pangatlong klase ng pil lang ang kaya kong gawin. Lahat ay nakasalalay sa dagdag mula sa 9 Sun Furnace. Para masiguro ang kalidad. Ang ika-10 klase ba ay nakukuha ng tao sa pamamagitan ng pagsasanay. Kung sakaling hindi makuha ni Sushaegong ang pil na ito sa huli. Sa puso ko, subukan mo ang piraso na pinakamasustansya. Laobaw, ikaw na rin kumain. Huwag mo lang akong pansinin mag-isa. Ang kanyang kasalukuyang antas ng kakayahan. Nakapirmi na siya sa kasalukuyang antas ng buhay. Ngunit upang hindi maabala ang bottleneck dito, inilalabas niya ang nakakatakot na enerhiya ng bahagya lamang. Nakaabot na sa sukdulan ang pagpipigil. Mukhang isang karaniwang magsasakang matipuno. Huwag nang magwalis si Yesyong, pigilan mo na. Hinuhugasan mo na ang espada hanggang sa maputol na ang buhok mo sa ulo. Gaano nakatagal kang nananatili sa tuktok ng kasalukuyang yugto? Sigurado nang nagmamadali na ang espada. Bakit hindi ka pa rin nagsasara ng pinto para subukan ang Golden Core? Hindi pa rin sapat ang hindi pagiging magmadali para maging mas malinis. Kahit tumanggap pa ako ng mga order ngayon, hindi pa rin maipapakita ang nais kong isang bagay. Noon nagawa akong maprotektahan si Sushidi noong nakaraan. Ngayon nais kong mas mapatatag pa ang pangunahing base. Miss na miss ko na si Xiaotian. Matagal na siyang umalis, halos 3 taon na. Natakot ako na baka siya ay mabuli sa labas. Medyo nakikialam siya sa iba. Noon sa lihim na lugar, kahit hindi ko siya nakita na kumilos. Pero yung mga pil na binigay niya sa'yo, ang gamot at mga kasangkapang pang-espiritu ay hindi basta-basta. Mas matalino siya kaysa sa atin. Si Ling Tian ay matalino at tuso sa mga basang lupain. Hahaha. Haha. Hindi siya nakahiga sa kama na parang isang inutil. Sa halip, maayos niyang inaalagaan ang lupang sakahan na ito. Mas masigasig pa siya kaysa noong naging tunay na disipulo siya dati. Dali, halika na at gawin mo na. Karne na ito ay bagong luto. Nasa tamang edad na si Master Sister Wu Qingqing ng Danfeng Qingchuan. Sa mahigit 2 taon na siyang naninirahan dito. Kahit na ito ay pag-aalaga. Pero mas parang tinanggap niya ito bilang tahanan. Huwag kayong masyadong mag-alala tungkol kay Lin Tianxi. Kung kaya niyang lumabas, may paraan siya para maprotektahan ang sarili. At saka, siya ay tunay na nakapatid ng ating lingkod na si Lin Xian. Matigas ang mga buto niya. Matagal nang matalino ang kapatid kong lalaki noong bata pa siya. Noon ay pinapayuhan pa akong kumain ng itlog para sa utak ko noong bata pa ako. No, dati hindi ko maintindihan. Pero palagi akong sinasabi ni Master na bobo ako. Ngayon ko lang nalaman. Nalaman ko na matagal nang alam ng kuya ko na bobo ako mula pagkabata. Mas magaling siya kaysa sa aking master. Kahit na bawat isa ay may dalang puot sa kanilang puso. Ngunit sa sandaling ito, sa maliit na lambak na ito, sila ay isang grupo lamang ng mga matalik na magkaibigan na nagtutulungan sa kabila ng buhay at kamatayan. Uwi na ako. Hindi ko pa natatapos ang aking aralin ngayon. Sige na, huwag masyadong magpursige. Mag-ingat sa iyong kalusugan. Itong si Ling Xian ay lalong lumalakas. Mukhang hindi rin ako pwedeng magpahuli at umalis na. Lahat ay nagsusulong ng kanilang lakas. Hindi rin ako pwedeng magpabaya. Kahit hindi ka makapag-akyat sa immortalidad. Pero kailangan kong paalagaan ang halamang gamot na ito para kay Master Ling Tian. Walang ibang halamang pangako na walang bayad sa loob ng 0 taon kundi ang heartfelt grass. Anong ginagawa niyo sa loob ng opisina niyo? Kahit ang mga simpleng espiritual na gamot ay naubusan na. Ginoo, pasensya na po, huwag po kayong magalit. Kamakailan lang naghahanda ang pamilya para sa pagpili sa sagradong lugar. Ang demand para sa mababang antas na energy recovery pill ay sobrang tumaas. Totoo, kulang na kulang. Iyan bahala na ako. Ngayon ay magpa-practice ako ng ludan. Kung maantala ang aking pagsasanay, kaya mo bang panindigan ito? May gamot mula sa source na may label na W class. Kaka-report lang noong nakaraang buwan. Sinasabi na may isang batch ng purple na halamang sibing na maayos ang paglaki. Eksaktong 10 taon na ang nakalipas. Hindi ba nasa kabundukan sa labas ng lungsod ang klase? Ang damo nitong mga nakaraang araw ay medyo mabilis ang pagtubo. Parang tumaas na naman ang aking kakayahan na. Wala rin akong binigay na espasyo para sa karapatan 0. Kailangan kontrolin ang tubig. Kung hindi magiging matatag ang mga ugat. Ito na yun. Lahat ay ginastos ko na. Anong ginagawa mo? Mga kaibigan, mag-usap tayo ng maayos. Ito ang tulong na hinihiling ng pamilya Xiangguan. Huwag kang gagawa ng gulo. Lumayas ka, walang mata na bagay. Ito ang pamilya natin sa Xiangguan. Bakit ang Young Master ay nakikisiksik para sa gamot? So you are the Young Master. Kung ang Young Master ay nangangailangan, syempre hindi ako magdududa na ibibigay ko. Pero gusto mo ring pigilan ako? Hindi ako matapang. Isa lang na maliit na usisero. Kaninang umaga lang itong batch ng Purple Xinhai ay pinakain ng Lingxi fertilizer. Ito ang pinakadistabil na panahon ng bisa ng gamot. Kung ikaw ay maghuhukay at gagamitin ito para magluto ng pilak na gamot ngayon, sa tingin ko ay hindi ito angkop. Ang fertilizer ng Spirit's Connection.
Ito ay isang malakas na pataba na nagpapalago ng mga espiritual na gamot. Sa loob ng 3 araw pagkatapos magpabunga. Ang init sa loob ng espiritual na gamot ay napakataas. Kung gagamitin sa pag-ukit ng dan, madaling masira ang pugon. Kung kailangan ng mabilis ng binata, mas mabuting maghintay ng 3 araw. O kaya naman, Ginoo, tingnan mo kung may ibang taniman na hindi pa naipapabunga. Nagsisinungaling, ako ang nagpa-practice ng alchemy. Bakit ka pa magtatanim kung magpaputok ka rin naman? Iyan ay ang pamilya ng lakas ng gamot. Gawin mo ng buo ang paghukay ko. Dahil mahirap kumbinsihin ang mapait na gabi, ang patay na espiritu. Hayaan na lang siya. Yenny, isang taga-provinsi na walang alam sa paggawa ng pil. Mas mainam ang malakas na epekto ng gamot. Ang nalikhang pil ay saktong makakatulong sa akin na mapagtagumpayan ang balakid. Anong nangyayari? Bakit ang lakas ng enerhiya ng espiritu ay ganito kalakas? Totoo nangyari ang malaking pagsabog. Yung batang yun pala ang tama ang sinasabi niya. Paano naging ganito si ate 23, ha? Nagkaroon ng maliit na aksidente sa pagbuo ng elixir. Nabomba ang pugon, nagmadali sa pagsasanay. Bakit hindi ka pa rin natututo? Hindi ito dahil sa pagiging impatient ko. Yun ang Purple Star Herb Garden. Sabi ng Lucky Lingzi na hindi matatag ang mga katangian ng gamot kaya maaaring sumabog ang pugon. Hindi ako naniniwala pero talagang nasabi niya. Mukhang matino naman yung batang yon. Akala ko hindi ka gaanong marunong sa gamot pero mukhang alam mo rin. Isang manggagawa ng espiritu ng halaman ang kayang maghula ng pagsabog ng pugon. Medyo interesting. Kung talagang may talento si Ru, si 119 na tao, ang ilagay siya sa labas bilang isang espiritual na manggagawa ay talagang sayang ang talento. Sige, mag-imbestiga ka tungkol kay Ru. Kung talento siya, huwag mo siyang hayaan na masayang lang. Ilipat sa aking bahagi ang isang silid para makatulong sa pamilya. Mukhang hindi na pwedeng hindi pumunta dahil nagsalita na si 23 na ate. Naiintindihan na. Ang bilang ng mga taong dinala noong gabing iyon ay 8 tao. Walang ikasyam talaga. Saan ka ba talaga nang galing, bata? Lingfeng, magpakatotoo ka at aminin mo ng buong puso. Ikaw ba ay isang spiya na ipinadala ng Angkan Aoyang? Nagsasabi na inosente ang 2 nakatatandang nakilala ko. Ako ay isang taong walang kabuluhan. Noong gabing iyon, yung lasing na lasing. Nalasing na ako. Umiinom ako ng 2 garapon ng masamang espiritual na alak at nalilito. Nakakita ako ng isang grupo ng mga kaibigan sa daan papunta dito. Nagpatuloy lang na nakalutang na sumusunod sa likod. Pagising ko kinabukasan, nakita ko. Nalaman ko na ang pamilya Siyangguan ang naghahanap ng tao. Noon pa lang ay naisip ko na. Ito ay ang pamilya Siyangguan. Buong Qingzhou. Sino man ang nakakaalam na maganda ang trato sa trabaho sa pamilya Siyangguan. Maraming merienda at may matibay na suporta. Ako lang ay isang pansamantalang tao na naintriga at gustong makakuha ng trabaho. Hindi talaga siya isang spiya. Kung ako pa ang hihiram ng 10 tapang, hindi ko pa rin magagawa iyon. Uto-uto mong walang hiya. Ano nang akala mo sa pamilya ni Siyangguan? Sa palengke ba ito? Kung gusto mong pumunta, pumunta ka. Dalhin niyo ang batang ito palabas sa akin. Putulin ang isang paa. Ihulog siya palabas ng Tianjin City para matuto siya ng leksyon. Huwag mong saktan ang binti. Patawad po, senior. Anong ginagawa niyo dito sa araw-araw na nakasara ang pinto? Nasaan ang taong kumuha ng gamot para sa batang lalaki na may asul na libro? Ay nako, Ginoo, anong nangyayari sa'yo? Umalis ka na. Ayos, talaga namang napakahirap hanapin kahit anong paghihirap. Ah, ikaw pala dito. Bakit nandito ang batang ito na anak ng mayaman na ito? Mukhang naghahanap ng gulo ito. Huwag mong husgahan ang batang lalaki ng mali. Kung talagang gusto mong ikaw ang maghukay niyan. Lahat kami na mas bata ay nagpaalala na sa'yo na hindi matatag ang gamot, manahimik ka na. Tinanong kita kung paano mo nalaman na sasabog ang pugon kahapon. Marunong ka bang magluto ng pilak? Pagluluto ng elixir. Bata pa lang ay medyo kabisado na, bahagya lang nakaalaman. Kaya mo namang sabihin ng ganito ng tiyak. Kagabi ko lang nilagay yung lila na damo. Hindi pa 1 kwarto ang lumilipas. Sumabog ito ng biglaan, parang sinabi mo. Kahit na hindi ako marunong mag-imbento ng mga pil, alam ko pa rin ng kaunti tungkol dito. Pero tungkol sa mga halamang gamot na ito, alam ko pa rin ng kaunti. Sa huli, si Xiao ay isang profesional na tagapag-alaga ng Lingzi. Kaya nga, basta na lang na sinabihan ko lang po kayo, Ginoo. Kahit na magaspang ang pahayag na ito. Pero may katwiran naman. May konting katotohanan ito. Mukhang kahit walang edukasyon, matalino ka pa rin. Pero medyo tama ang iyong pakiramdam tungkol sa epekto ng gamot. Saan lang. Lahat ay haka-haka lang. Sumama ka sa akin simula ngayon. Sumama ka lang sa akin sa aking isang silid. Sadyang para sa akin ang pumili at maggamot ng gamot. Hindi pwede ang Ginoo. Ang maliit ay marunong lang magtanim. Hindi ko na kaya ang init sa 1 kwarto lang. At saka, maliit pa siya ay isang taong walang rehistro. Malapit na silang paalisin, ang itinuturing na black household.
Anong black household? Kaibigan, ikaw po ay isang maliit na landas na nakasama. Iyan ay isang lahitong paraan ng ating pamilya Siangguan. Magagaling na mga talentong nakuha sa pamamagitan ng tamang paraan. Kanina ay isang pagkakamali lang. Naiintindihan ko. Kapatid na si Ling Feng ay masipag, matyaga, at may mahusay na kasanayan. Ginoo, ang pagkagusto mo sa kanya ay isang biyaya niya. Kakausap lang tayo kanina tungkol sa mga tauhan sa kaso. Narinig mo na ba? Walang problema sa mga papeles. Ngayon ikaw na ang tao ko. Sige na, huwag na. Gusto kong magtanim ng halaman. Gusto ko lang talagang magtanim ng lupa. Ginoo, may isang hindi pabor na hiling ang maliit na yon. Nag-alaga ako ng isang lokal na aso. Sanay na akong magbantay ng bahay sa araw-araw. Kung itatapon natin ito sa labas. Basta maliit lang natakot siyang mamatay ang aso, isang karaniwang aso lang naman. Ipasok mo na lang. May isang kwarto akong nag-isa na kailangan ng bantay. Pwede mo pa rin akong tulungan na subukan ang mga natirang gamot na sumabo. Pwede bang pumatay ng tao gamit ang lason? Probinsyano, huwag magyabang at ipakita ang kahinaan ng batang mayaman. Magkikita tayo mamaya kay kapatid na babae 23. Ipakita mo na ang walang karanasan mong mukha. Sino si ate 23? Bakit ang dami mong tanong? Sa madaling salita, tinatahak lang ang proseso at tinutupad ang tungkulin. Hindi pa sigurado kung makikita pa kita. Pagkatapos ng lahat, bumalik ka sa aking bakuran. Ang utos ng Ginoo ang tama. Ang pamilya Siangguan ay tunay na makapangyarihan at may kakayahang magpatakbo ng isang malakas na pamilya. Nakatira sa labas ay isang makapangyarihang nilalang na kayang magtatag ng sariling sekta. Sa totoo lang, dito lang ako pwedeng tumingin sa pintuan. Gaano kalaki ang kailangang pagkain para dito? Kailangan mong maipagalaw ang mababang uri ng mahika na yaman. Ang mga pakpak ng espada ay gawa pa rin sa 100 taong binuong mga sandata ni Vincenzi. Hindi ito ang tinitingnan na bantay. Malinaw na nagpapakita lang ng kayamanan ito. Panginoong Sire, pakiusap, maghintay po muna. Ang babae ay abala sa pag-aalaga ng lason. Kung hindi maganda ang pakikitungo sa mga bisita, ipaalam na lang. Sinasabi ko na natapos ko na ang ipinag-utos ni kapatid na babae 23. Ngayon ay sadyang bumalik upang mag-ulat kay 23G. Sandali lang, mukhang mayabang pa rin si kapatid na babae 23. Mas maganda rin naman. Mas gusto kong tumayo na lang dito kaysa pumasok, ayos na ako. Madam, pakiusap, pumasok na po kayo. Umalis na. Ate, ako'y bumalik na. Ito ang taong yun na nagmamay-ari ng Lingzi. Tatawag kay Ling Feng na kahit mukhang simple siya. Pero talagang may isang sistema sa gamot. Yun ang nakapansin na siya ang may kasalanan sa pagsabog ng pugon noong nakaraan. Ah, ikaw pala yun. Tapos na, nagkakwentuhan na tayo. Bakit ang liit-liit ng mundong ito? Ang Jiangxing City na may milyong tao ay napakalaki ng pamilya Siangguan. Bakit naman sadyang napunta ito sa kamay ng pangunahing tao na ito? Ate, sa tingin ko, mukhang medyo hindi maganda ang pakiramdam ng Ginoo ng Reishi na ito. Baka ako na muna siyang dalhin para tingnan. Anak, lumabas ka muna at isara ang pinto. Umalis na ako ngayon. Huwag mag-abala sa mga gawain ni ate. Yung dalagang mayaman. Ang batang ito talaga namang maliit ang mundo ah. Bakit hindi mo na ako kilala? Noong panahon na tumatakbo ka sa hangganan ng Korea. Malaki talaga ang pintuan na yan. Naku, baka nagkamali po kayo ng tao, Ginang. Ang maliit na pangalan ko ay Ling Feng. Palagi siyang nagtatanim sa hardin ng gamot sa upuan number 1. Hindi pa ako nakapunta sa Korean na palasyo. Mukhang pamilyar yung bag sa baywang mo. Baka meron pang nakalagay na isa sa akin doon. Aso sa buhay ko, salamat sa iyong tulong. Sige na, since nakilala mo na ako, wala na akong masabi pa. Kung gusto mong patayin o gupitin, sundin mo ang iyong nais. Pero bago ang lahat, sabihin ko na ito ng diretsyo. Para sa ikabubuti mo rin naman ang aking ginawa. Bagamat medyo magaspang ang paraan. Pero sa kabila nito, nailigtas kita mula sa iyong pervert na pinsan. Nakuha ko na sa kamay. Tama, medyo magaspang nga. Itapon mo ako na parang sako sa loob ng aso. Binawi pa nga sa akin ang 2 utos na bawal ito, hindi na nga ito maliit na bagay. Hindi ito para sa kaligtasan. Sa panahon na yon, ganito ang kailangan kong gawin. Kung yayakap ka habang tumatakbo, pareho tayong mamamatay. At saka, hindi naman kita sinaktan. Maliban sa pagbato sa iyo sa matandang pari, tama ba? Kaya ano ang nangyari sa matandang tao na yon? Hindi kanya ginawang masama, di ba? Ako ay 1,000. Pinayuhan at pinaalalahanan siyang ibabalik kanya, Gene. Haven't you received the ransom money yet, young man? Gaano karami ang balak mong kunin? Ipapak ko na lang ang imbaka ng pamilya upang sa iyo na. Huwag mo akong lokohin, Ginang. Nasa kamay niyo na ang buhay ko ngayon. Anong pangbayad sa pagpapalaya? Pwede mo ba akong patawarin? Huwag nang alamin pa ang tungkol sa asong yon. Lubos akong nagpapasalamat. Alam mo ba na higit 2 taon na kitang hinahanap? Hindi ito para patayin ka, kundi para makabawi sa utang. Ang mga tao sa pamilya Siangguan ay hindi kailanman nang hihiram ng utang na loob. Bukod pa sa utang na kailangang bayaran.
Ang token na ito ay ang killing order ng pamilya Shangguan. Sa presensya niya, iilan lang ang may lakas ng loob na saktan ka sa Tianjin City. Sapat na ba ito para sa iyong ransom? Sobra-sobra na yan. Hinihiling mo lang yun. Kung nakuha mo ang token, ibig sabihin ay tao ka ng pamilya ng Shangguan. Pero huwag kang magkamali ng akala. Hindi ko rin kailangan na magpanday ka. Ang angka ng Shangguan ay may ilang dose ng mga mataas na antas na albularyo. Hindi pa panahon para sa'yo. Ayos na ayos, ayos na ayos. Pero dahil magaling kang makita ang mga bomba, ipinapakita nito na lampas ka sa karaniwang tao sa iyong pakiramdam sa mga espiritu ng gamot. Sa tamang pagkakataon, maghahanda ako para sa pagpili sa banal na dako. Kailangan maghanda ng malaking bilang ng mga espiritual na gamot na mapagkukunan. Kulang ako ng taong mabilis magsalita at magaling sa kamay at paa. Ang pinakamahalaga ay yung hindi makakasakit sa akin. Tumulong ka sa pag-aalaga ng aking pribadong maliit na butika. Mula ngayon, ikaw ang aking eksklusibong tagapangasiwa ng lingsi na prinsesa. Parang naririnig ko ang mga salitang ito, nakakaramdam ako ng kakaibang takot. Malaki ang inyong negosyo. Maraming pinagkakatiwalaan. Bakit ako pa ang napili? Ako itong dayuhang pumasok sa siku. Dahil ikaw ay isang outsider. Kaya lang ako lang ang may lakas na gamitin ka. Yung mga tinatawag na kasangga. Sa likod, bawat isa ay may sariling paksyon. Sino ang nakakaalam na balang araw ay saksakin ako sa likod? Parang si Ouyang Feng noong araw. Pero ikaw ay iba. Kahit na mahilig ka sa pera at takot sa kamatayan. Pero sa ganitong matinding sitwasyon, hindi mo ako natakot at si Dao Zhang. Tumakbo ka pa nga mismo. Makakaalis ka na ba? Pwede ko pang sabihin sa'yo ang isang lihim. Ang ilaw ng kaluluwa ni Ouyang Feng ay hindi pa namamatay. Ang ilaw ng kaluluwa ay hindi pa namamatay. Ibig sabihin yan, hindi siya namatay. Tama, dahil sa kayamanan ng pamilya Ouyang. Basta nandyan pa ang dahilan. Ang pagbawi sa katawan at muling pagkabuhay ay hindi mahirap. Kung siya ay muling makabawi ng kanyang cultivation. Naniniwala ang ginang na siya ang unang hahanapin niya. Kaya ngayon mayroon ka lamang dalawang pagpipilian unang-una. Kung si Ouyang Feng ang magpakita, o kaya naman kung may nakitang bakas ang angkan ng Ouyang. Magdasal ka na lang sa sarili mong kapalaran. Kahit na magkapantay ang pamilya namin ng pamilya ni Shangguan. Pero hindi ko na kayang kontrolin ang mga bagay tungkol sa pamilya Ouyang. Manatili ka sa tabi ko. Bibigyan kita ng mataas na antas ng kagandahan. Kahit anong laki pa ng kakayahan niya. Hindi rin nila matapang na makipag-away sa amin para lang maghati-hati. At saka, sa loob ng kalahating taon, ang araw ng pagpili sa banal na lugar ay darating na. Pagdating ng panahong iyon, dadalhin kita sa Zhongzhou. Pupunta tayo sa Zhongzhou. Apo ba talaga ang balak ng mayordoma na gamitin ako para manghuli ng isda? Ang galing mong mag-isip, kaya hindi ka rin maaaring tumanggi. Kailangan lang manatili sa tabi ko. Ang banta ni Ouyang Feng sa iyo ang pinakamaliit. At saka si Zhongzhou. Yan ang lugar na pinapangarap ng lahat ng nag-aaral sa buong mundo. Bakit ayaw mong pumunta? Miss Xuan Zhenzi, Qiyong has arrived, let him in. Miss, narinig ko na naghahanap ka ng masarap na alak para sa akin. Ito, kaibigan mong daan. Kailan ka dumating? Hindi ka ba nawala? Sa mga nakaraang taon, hindi kami ni Miss ang naghanap sa'yo ng hindi mabilang. Nasa kindergarten ako sa upuan. Nagtatanim na ako ng lupa ng halos isang buwan na. Kaya hindi kita mahanap. So you have been hiding from the old Taoist and the young lady. Lolo na espiritu, tayo ay magkaibigan na parang magkapamilya, bakit ganito ang sinasabi mo? Bakit ka nagtatago sa'yo? Ile, maliit na tao na nagtatanim, anong ambisyon ang meron ka? Sunda si dalagang anak ni malaking may-ari. Yan ang biyayang hindi matutumbasan kahit ng maraming tao. Bukod pa rito, ang pag-aalaga sa pribadong imbakan ay isang napakagandang trabaho na puno ng kita. Isipin mo, ang gamot na gamit ng Miss ay pwedeng peke. Sa araw-araw, bahagyang nakakalusot mula sa pagitan ng mga daliri. Iyan na yun. Bilang. Sige na, kung ganito ang sabi ng matandang Diyos. Sige, susubukan ko na. Itong tao na to, tila na naman siyang sakim at takot sa kamatayan. Sige, ganito na lang, kunin mo na. Dao Zhang, dalhin mo siya para maayos ang kanyang kalagayan. Madam, huwag mag-alala, nakaasa ang bag sa akin. Sige, maliit na kaibigan, wala nang alak si Daoist ngayon. Mag-inuman tayo habang nag-uusap. Kung nakaligtas sa malaking sakuna, tiyak na may magandang kapalaran na darating. Tara, maglakad tayo. Magdiwang tayo na buhay pa rin tayo at magkikita ulit. Ginoolin, ito ay para sa inyo ni Miss. Ang daming merienda. 20,000 yan na mamahaling merienda. Ito ang gastos ni Miss para sa iyo. At ito naman, ito ay isang napakahusay na luck charm. Ang AZ Fortune na ito ay likha ng mga miyembro ng pamilya bilang alay. Kaya nitong tumagal kahit ang Gold Core Stage. Ang huling sipa ng kapangyarihan sa huli ng yugto. O kaya ay isang atake na kasinlakas ng huling yugto ng Golden Core. Ang lakas ng pagtama nitong Jade Pendant ay mukhang seryoso at matatag.
Baka ginagamit ko lang ito kapag kailangan kong magmukhang seryoso at walang emosyon. Ito ay isang mababang antas na pang-ibaba na pangdepensa na hiyas na tinatawag na alahas ng Xiangyun. May 20 beses na depensa ang dala niya. Kapag nakarinig ng atake, otomatikong nagtutulungan sila. Kahit ang pinakamakapangyarihang nasa tuktok ng yugto ng mga patinig ay kumilos. Kaya nitong tumanggap ng 3 suntok. Ito ang mga personal na halaman ni Miss at ito pa. Ito ay isang talisman na maaaring makipag-usap sa iyong babae ng real-time. Magpasok ng espiritu sa loob ng Chansing City. Maaari nang marinig ng babae ang iyong pag-akyat ng tulong anumang oras. Ito ay isang tawag ng saklolo gamit ang transmitter. Anong ibig sabihin yan? Ganito ang utos ng ginang. Hindi rin maintindihan ni Ruli ang iba pa. Salamat po sa akin, pakisabi kay Miss. Pagkatapos sabihin ni Miss, paalalahanan si Ginoong Lin na mag-ingat sa kanyang itsura. Ang damit na ito ay espesyal na gawa. Ang malinis na hangin at malinaw na tubig ay maaari pang hadlangan ang pagtuklas ng mga espiritu na may golden core. Suotin mo ito para hindi mapahiya ang pamilya Shangguan. Naintindihan ko na. Ganito ang trato kay Xiao Daoyu. Mukha namang maalaga sa iyo ang dalaga. Anong kailangan nyo, Ginoo? Ay naku, aking ancestor, dumating ka na rin. Mabilis, pasok po kayo. Kuya Chen, ang sobrang kasiyahan mo ay nakakatakot na rin sa akin. May isang importanteng tao na naghihintay sa iyo dito. Baka ang malaking tao ay ang Panginoon ng pamilya na naman ang dumating. Magandang araw po, Lolo. Nawawala ang langit at lupa sa Lingtian. Sa zone ng Longo ng Seresa. Tanging ilang mga nakatatanda ang maaaring tawaging Lolo. Ang pinakamatataas na elder sa tuktok ng Yuanying. Pasukin siya at maglaro. Ang tunog na ito ay sobrang pamilyar. Ito ang boses ng lumang ama ng lungga. Tumayo ka na dito, hindi ito loob ng sekta, kaya hindi kailangang magpakaayos. Tama ang pagkakaayos, Lolo. Bakit kayo mismo ang pumunta? Matagal na mula nang umalis ka, halos 3 taon na. Malalim ang tubig sa Tianxingchen. Ang iba't ibang puwersa ay nakakalitaw at magulo. Hindi ako kampante. Hindi niya akalain na siya ay may kakayahan at karangalan. Nakakagulat na napapayag niyang personal na maglakad para alagaan ang daan. Ang pasasalamat na ito ay sobra na, anak na hindi marunong magpasalamat. Pasensya na po sa abala, Lolo. Sabihin mo na, anong nangyari sa loob ng 2 taon at kalahati sa bundok ng mga halimaw? Bumalik sa matandang tagapag-alaga. Diwata, hindi ba ang disipulo ay nagpunta sa malalim na bahagi ng Yaoshu Mountain Range? Naisa na sanang humanap ng pagkakataon. Sa halip, nakapasok siya sa isang lumang libingan. Siya ang nagdala kay Shenyang at Yuanying Battery sa usapin. Sila lamang ang nagsabi na naipit siya sa isang pakikipagsapalaran. Ang karanasan ng huling pag-asa na nakaligtas. Tama na, Lolo. Sa panig ng sekta. May balita na ba tungkol sa isang piraso ng 9-turn heavenly selling pill? Nahirapan man, ito ay ang ika-10 antas na nasa alamat. Ang bagay na ito ay isang bagay na solo lang. Malamang ay nasa puso lamang ng 3 pangunahing banal na lugar. Sa loob ng pavilion ng cultivation ay maaaring meron. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ako lumabas ngayon. Sa huli, kailangan pa rin ang sarili. Nabalitaan mo na ba ang lugar kung saan balanse ang 5 elemento? Ang 5 elemento ng langit at lupa ay nagtutulungan at nagsasalungatan. Napakahirap makamit ang tunay na balanse. Nais mong hanapin ang tunay na lugar ng balanse ng 5 elemento. Maliban na lang kung ito ay isang pagpapakita ng mga batas ng kalangitan. O kaya ay isang walang talo na lugar na nilikha ng mga sinaunang makapangyarihang tao. Marahil ay mayroong sa mid-continent. Muling ba itong mid-state? Isang panig sa Zhongzhou. Ang lugar ng pagtanggap ng order ay nasa Zhongzhou din. Parang pinipilit mo akong pumasok sa gitna ng panganib sa Zhongzhou. Gusto mong pumunta sa Zhongzhou. Kahit na mapanganib ang Zhongzhou. Pero ito rin ay isang malaking pagkakataon. Kung talagang nais mong pumunta at hanapin ito, pwede namang pumunta para tingnan lang. Ito lang ang pangunahing layunin ko sa paglalakbay na ito. Hahanapin ko si iyong master at si iyong siyong asawa. Sabay din akong maghahanap ng balita mula sa isang panig. Pero kailangan mong tandaan ang isang bagay. Midweek hindi ito paraiso. Ito ay isang lugar ng labanan. Wala roon doon. Ang pagkakaroon ng Diyos ay parang langgam lang. Kahit na ikaw ay Yuanying, hindi ka pa rin makakatapak ng pauna sa Mianqian. Hindi pa man makapasok sa kahit na anong mas magandang pintuan ng lungsod. Tama ang pagbebenta ng mga kasangkapan na pang-espiritu. Noong araw, para makuha ang pagkakataon na maging katawan, ang aking senior brother ay pumunta sa Zhongzuanjiang sa Zhongzhou. Sabi nila ay pumirma ng kasunduan na 1,000 taon. Ngayon ay nasa pangangalaga pa rin ng parmasya. Anong Yuanying o kahit ang mga malalakas na nag-transform sa Diyos ang nagbabantay sa parmasya? Elder Ancestor, ikaw lang naman ang kamakailan lang nag-transform sa Diyos, di ba? Bakit ka pa magpapakasaya sa sekta kung magpapakasakit ka naman doon? Ano nang silbi ng magpakasaya at maging Shen kung ganito rin lang? Kuya Second Master, gusto ko rin makita ang tanawin sa mas mataas na lugar. Gusto ko rin hanapin si Big Brother at si ika-4 na babae. Hindi lang ako.
Ang iyong master na si Daoksuan at ang iyong master na si Ye ay sasama rin. Sa pagkakataong ito tayo, kailangan din para sa pagpapadala ng longan. Gumawa ng isang kinabukasang nakatanim sa Zhongzhou. Sige, samahan mo ako. Hindi pwede. Sinasabing si Shangguan Qinyunzhu ay nagbebenta lang ng pangunahing linya. Kung magpapakatatag ka sa Zhongzhou, mas magiging malakas ka kapag sumama ka sa kanya kaysa sa amin. Naiintindihan ng disipulo ang matandang sugo. Lolo, huwag mag-alala. Kung ang mga disipulo ay makarating sa Zhongzhou, hindi namin pababayaan na mapahiya ang Guanzhong. Walang pakialam kung mapahiya o hindi. Nasa iyo ang pagpili kung paano ka tatakbo, nakasalalay sa iyo. Basta't maalala mong mabuhay. Kahit saan ka man naroroon, ang Guansek ay palaging magiging iyong tahanan. Dalhin mo itong pagsusuri ng hari na ito. Pagdating sa Zhongzhou, manatiling nakikipag-ugnayan lamang. Huwag kang mag-atubiling sabihin agad sa akin kung may problema. Ngunit kung sakaling may mangyari sa amin. Kung dala mo siya, kapag nahanap mo si Datu at si Madam, maaaring may kakilala tayo na pwedeng tumulong o mag-alalay. Mukhang kailangan talaga nating pumunta sa Zhongzhou. Pero dahil sobrang madilim doon, kaya kailangan din akong maging medyo madilim. Ang kasangkapan sa pagbebenta ng katawan ay hindi umiiral. Mayaman ako. Sa buong paglalakbay ko, gusto kong maging isang malaking boss. Sa kabila ng buhay at kamatayan sa lumang libingan o ang pananatili sa lihim ngayon, lahat ay nilabanan ng buong lakas. Ngunit nang maisip na malapit nang umalis papuntang Zhongzhou, hindi pa alam ang kahinatnan ng daraanan. Yung nararamdaman kong pangungulila para sa pamilya at mga kapatid. Parang damong na tumutubo ng walang kontrol. Hindi na ako magpa-practice sa loob ng isang buwan. Tanging sa pag-ukit ng dan, ang kuya ay nagpapahinga sa katawan. Mas mainam na bigyan siya ng malakas na enerhiya at dugo. Pundasyon ng pulbos na gatas na gawa sa blood jade at bigas. Bumili ng ilang dugo ng mga demonyong hayop mula sa 3 o 4 na henerasyon para sa pag-purify. Magdagdag pa tayo ng ilang daang taon na lobo na buto at damo. Kahit na gano'n siya katigas at kalat, matibay ang kanyang balat. Kapatid na Su, ang kanyang espiritu at kaluluwa ay nakalaya na. Ang mga ugat ay kasing tibay ng porselana. Kailangan gamitin ang pugon na may maingat na pag-aalaga. Ang ikatlong ate at ang 2 bulaklak na mainit na paligo sa damo. Tungkol naman sa mga magulang, ate at bayaw. Sila ay mga mortal. Hindi nila kayang tiisin ang panganib ng mga tigre at lobo. Kailangang i-dilute ang esensya ng banal na gamot ng 100 beses. Dagdag pa ang mga pangkaraniwang pampuno tulad ng ginseng at reishi. Gumawa ng mga pil para sa kalusugan. Pinangangalagaan nila na hindi magkasakit ang lahat. Bagamat nagdala si Juzuan Hunin ko ng isang kaldero pabalik. Pero en el espacio hay muchas divisions, lilos anos tambien son suficientes. Pero ang natira nito, sa pangalan palang alam ng hindi basta-basta. Nagawa kaya ng mga kababayan natin noon yon. Gandang si Miss Warner. Pagdating namin sa Zhongzhou, hindi ako masyadong kampante sa aking mga magulang at pamilya sa bahay. Mayroon bang paraan para mapahaba ang buhay? Kung ang hangad lang ay mapanatili ang kalusugan at kapayapaan ng mga tao. Mabuhay ng mahigit 1 siglo ng masaya at kontento. Kainin mo ang aking token. Pumunta sa imbakan ng angkan. Gumamit ng 50 gramo ng 300 taong reishi mushroom powder para gawing pil. Mayroon pang 10 boteng langis ng sweha. Bagamat hindi ito silindan. Ngunit para sa mga mortal, ito na ang pinakamataas na uri ng pampalusog. Ang mga ito na pampainit ay tamang-tama. Pwede mo ring dalhin ang iyong mga magulang at pamilya upang makasama. May isang bahay sa kanluran ng bagong lungsod na maaari kong alagaan. Kaligiran ay kingi. Maaari kong ipagkatiwala ang kanilang pangangalaga. Maraming salamat po, Ginang, sa inyong kabutihan. Ang mga magulang ko ay sanay nang tumira sa probinsya. Hindi ko kayang iwanan ang mga lupain yon. At saka, ang mga kalaban ko ay nandito rin. Kung dalhin ko sila dito, baka maging kahinaan ko pa sila. Mas mainam na manatili sila sa probinsya. Maging isang ordinaryong mayamang tao na lang. Walang nakakaalam kung sino sila. Mas ligtas pa rin. Ikaw ay isang taong nakakaintindi. Ay naku, Lintercero. Sundan mo na ako, ang mga lolo at lola ay nandito na. May iba pa ba silang iba? Mahal na gurong si Taishang Changlao ay alam pa rin na nandito ako upang magturo. Akala ko nasa labas ka at hindi na nakakaalis sa isipan mo. Sino ang babaeng demonyang nakuha ang iyong kaluluwa? Hahaha, nakabuo na pala ng pundasyon. Ang ganitong kalakas ang pundasyon ng martial arts world ay mahusay. Hindi nila tayo pinahiya sa Guanzhong. Ang aking disipulo na si Ling Tian ay bumabati at kumikilala sa 2 Taishang elder. Nakatingin sa pinakamataas na leader sa ilalim ng pamilyang ito. Nagtipon-tipon dito para sa isang layunin. Puno ng damdamin sa kanyang puso. Nabubuo ang isang di maipaliwanag na hapdi at damdaming nakakaantig. Maghanda na kayong lahat, handa na. Malapit ng handa na ang mga bagay na inihanda ng aming lolo. Kapatid na Chen, pakipadala po ninyo ng personal ang 2 singsing na ito sa pintuan. Ito ay para sa bati ng batas sa Fengling Mountain. May mga bagay dito na espesyal kong inihanda para sa kanya.
Sabihin mo sa kanya na maglaan siya ng oras na umuwi at tingnan ang kanyang mga magulang. Ito ay para kay Senior Brother Su Qingfeng sa Danfeng. May mga ikatlong antas na espiritu na damo na nakakatulong sa pagpapakalma ng mga ugat. Mayroon pa akong ilang mga natipong naaral sa daan ng pil. Huwag siyang mag-alala, magpahinga ng maayos. Sabihin mo sa kanya na babalik ako agad-agad. Kailangan mong maghintay sa akin. Huwag kang mag-alala, nakabukas ang tiwala ko. Kapatid na nakatatanda, tiyak na ihahatid niya mismo ang mga bagay. Magandang bata, may puso at katapatan. Hindi na sayang ang pagmamahal ng ating sekta sa iyo. Ang mga estado sa tatlong pangunahing sagradong lugar sa Afrika ay naglalakbay sa iba't ibang estado. Sa ilang araw ay magsisimula na tayo. Hindi na niya itinuloy pa ang sasabihin. Ngunit lahat ng tao ay nakakaintindi. Pag-alis na ito ay para sa buhay at kamatayan na hindi na muling magkikita. Mahal na guru, huwag magpilit sa gitna ng estado. Kung hindi na talaga kaya, mag-isip ng paraan para maghanap ng trabaho. Kahit hindi ko alam ang kalagayan niya ngayon. Pero kahit papaano, ito pa rin ang lugar na matitirhan. Halik na bata, pati ang iyong guro ay niloloko mo na. Iyan ay ang pagtitiis at pagtanggap ng pasakit, naiintindihan mo ba? Naintindihan ko, naintindihan ko, naintindihan ko, yan ay pagtitiis at paghihintay ng tamang pagkakataon. Kahit na nag-aral ka ng 5 elemento na dukha. Pero ang mga sekreting ito na pangangalaga sa buhay ay mahalaga. Maaari kang makaligtas sa kritikal na sandali. Tandaan, kapag nasa zongzo ka, magpakumbaba at maging mahinahon. Kung makasalubong ang kalaban. Kung kaya mong labanan, labanan. Kung hindi, tumakbo ka. Mistress, huwag mag-alala. Ang mga disipulo ay tiyak na mabubuhay ng mas matagal kaysa kanino man. Hintayin kong makabangon at makapagpakitang gilas sa gitna ng pagsubok. Ipapasok ko kayong lahat para magtamasa ng kasiyahan. Haha, ang taas ng loob mo. Kaya't naghihintay na lang ako sa araw na yon. Pagdating ng araw, ubusin ko ang pinakamagandang espiritual na alak. Manirahan sa pinakamalaking kuweba. Siguradong alam niya kung ilang araw ang lilipas. Pagkatapos nito, bawat isa ay maghihiwalay na at maglalakad sa sariling landas. Lolo at ang iba pa ay kailangang daanan ang daang puno ng mga tinik. Harapin ang malupit na pagsusulit at kasunduan. At siya rin ay kailangang tahakin ang isang hindi alam na landas. Daan sa isang landas na puno ng hindi inaasahang pagbabago. Malinaw ang kanyang layunin. Ngunit hindi malinaw. 9 na antas, isang paraan, isang guro. Hindi ganoon kadali. Tingnan mo at silipin mo. Universal na paliwanag na pabango ng Zong Concourse. Huwag lang maglakad-lakad at magkamali ka. Ang pang-imbento ng pamilya na pangkawala sa lupa ay isang makapangyarihang kasangkapan para makaligtas sa espiritu ng dagat. Siguradong busog ka. Bakit nandito na rin ito sa tinda sa kalsada? Sino ba talaga ang gustong lokohin? At saka yung sweet na panglublob sa lupa. May kaugnayan ba ang dalawang bagay na ito sa dagat? Naglalakbay sa dagat at nagtatago sa ilalim ng lupa. Mas pinipili pa rin ang mga dekalidad na merienda. Mas mura pa rin ang pinakasimpleng tiket sa istasyon. Lolo na espiritu, kahit nasa Kinyon Zoo ay may merienda tayo. Pero hindi naman siguro kailangang gawing ganyan kalupit ang paniningil, di ba? Kaibigan, sa pagkakataong ito, talagang tama ang sinabi mo. Ako, matandang daw, ay nagkaroon ng pagkakataong makitang minsan. Iyon ay nangyari 1 siglo na ang nakalipas. Lahat ng mayaman at makapangyarihang tao sa Kuwang Kinsaw. Lahat ay nagdadala ng yaman na higit sa 1 siglo ang luma. Lamang para makuha ang tiket na makapasok sa Zongzhou. Sa buong kontinente ng Xuandu, may kabuuang 73 linggo. Ang Central State ang may pinakamalawak na teritoryo. Pinakamalakas ang enerhiya ng espiritu. Pinakamayaman sa yaman ang mga yaman. Huwag pumunta sa Zongdu. Ang dahilan ng buhay na ito ay ang maging Diyos na sumasaklaw sa langit. Isang estado, isang tagapangalaga ng Shu, si Kli. Tanging sa pagpasok sa Zongzhou lang. Kung may pagkakataon na makamit ang 100 patungo sa walang hanggang buhay. Ano ang tinitingnan mo? Iyan ay isang puwersa ng pagkakabit ng aray. Ang barkong ito sa Afrika ay kailangang magdala ng higit sa 10,000 tao. Kung maglalakad lang tayo sa hagdang. Sa susunod na taon, hindi rin natin maaabot ang higit sa 100,000. Tanga. Do you understand that space folding is technique of folding space using special spatial materials? Ito ay gumagamit ng espesyal na material sa espasyo. Ang ginagawa ay pag-ukit ng espasyo. Nakasunod na ang sagradong palasyo. Nasa tamang posisyon ang espasyo dito. Bumababa ito tuwing kalahating oras. Ang mga tagapagbantay na nawala sa banal na lugar ay hindi mag-aaksaya ng oras para hanapin ka. Sa halagang 34, 4,000 na yuan para sa mga dekalidad na merienda lang. Ganito pa ang nakuha mong basurang lugar na ito. Parang baliw na ba ang santuwaryo na ito sa kahirapan? Ayaw pang maglagay kahit ng isang dambuhalang espiritu para sa depensa. Kaibigan, magpasalamat ka na lang. Hindi mo alam ang kalagayan ng mga nabubuhay sa ibaba. Diyan ay isang malaking lugar na pinagsiksikan ang 30 tao. Ang amoy ng pawis sa sahig ay kayang utusan ang tao na mawalan ng malay. Para sa atin, para na tayong nasa paraiso. Hindi naman pwedeng ganito na lang ang panloloko. Mahigit 30,000 na.
Bibili tayo ng isang kalye sa Tianjin City, halos pareho lang. Para lang umupo sa isang sira na bangka. Saan kaya tayo pupunta? Kahit pumunta tayo sa Zhongzhou, hindi naman siguro ganito kamahal. Ginagamit ba ang candy para sa pagluluto ng barkong ito? Totoo nga na niluluto ito gamit ang candy. Magpatuloy ka sa ganitong uri ng espasyo na sobrang nakabaluktot at nakapirmi. Kahit na ang aking pinakamataas na antas ng kasanayan bilang Yungen, nararamdaman din ang isang uri ng mula sa kailaliman ng espasyo. May bahagyang pagtanggi. Ito ay isang projection ng aray. Africa ambushes over the absolute forest sea. Tanawin, lahat ay nagmula sa mga pangunahing lalagyan sa tuktok ng Africa na naghahanap sa Tianjin. Sabi nila kanina na nagluluto lang ito ng merienda. Tama ka. At saka, itong pagsusunog ay tumagal ng mahigit 3 buwan. Makakatagal ng 3 buwan ang paglipad para makapunta sa Kinyunshao at makabalik na rin. Hindi ko alam kung ano ang ugnayan sa pagitan ng Kinyunshao at Zhongzhou. Sa kabila ng isang napakalaking dagat ng mga walang hanggang punong kahoy. At hindi iyon basta-bastang dagat lamang. Maaaring sabihin na ito ay isang malaking lawa din. Ngunit ang takurin na ito ay napakakakaibang nakakatakot. Kapag pumasok na sa sakop ng desperadong gubat, para bang isda na hiwalay sa tubig. Ang enerhiya sa loob ng katawan ay naubos lang, hindi na muling babalik. Para mapanatili ang kanilang mahika o kahit ang kanilang buhay lamang. Kailangan lang umasa sa sariling dalang merienda at mga pil. At itong sasakyan na pang-estado na lumilipad. Kailangan sa ganitong kalagayan. Nagpatuloy ang paglipad ng buong 3 buwan. At saka ang depensa at ang paggamit ng espasyo at mga pormasyon ng aray ay ang mga nagdudulot ng malaking pag-aaksaya. Pero hindi pa ito ang pinakamatagal na gastos. Kung ano ang pinakamahalaga. Pagtanggol laban sa pag-atake ng mga hayop dagat. At kasama ang natatanging vacuum storm sa gitna ng dagat ng kamatayan. Sa tingin mo ba sapat na ang higit sa 300,000 pirasong merienda na ito? Yung maliit na merienda, hindi pa nga kasali sa bilang ang maliit na supli. Ganito pala yon. 3 meses en el lugar de los espiritus. Kaya't ibig sabihin nito na sa loob ng 3 buwan na ito. Sino ang may pinakamaraming espiritu? Sino ang makakaligtas hanggang sa huli? Ang ilang mga hayop dagat na lumilipad ay sadyang gustong sumalpok sa Afrika. Sa pamamagitan ng pagtama sa aray ng pormasyon ng aray. Maaaring hindi stable ang spatial array. Kung matapon ito palabas. Kaya nga, sa Afrika talaga mayroon. Ang makapangyarihang nakaupo sa harap ng salamin ng paglilinis ng isda ang nagsisilbing tagapag-alaga. Kung hindi, akala mo ba na sa aming maliit na kakayahan lang? Makakaligtas hanggang sa Zhongzhou. Ang pag-akyat sa antas ng pagpapractice ng pagsasanay sa virtual na kalikasan ay ang tunay na pagpapractice ng pagsasanay sa virtual. Siya ay isang tunay na tao na nasa antas ng Diyos-Diyos sa lupa. Sa Afrika na ito, isa lamang siyang pinuno ng security team. Hindi pa tapos. Kakakabalita lang namin ngayon ay nagsimula pa lang kami. Humigit kumulang 1 buwan at kalahati mula ngayon. Mararating kami sa isang lugar na tinatawag na Wanghai Cliff. Sa paligid nito ay may kabuuang 72 estado. Sa Afrika ay magsusulat ng ilang bagay. 72 estado. Pagkatapos naming marating ang Wanghai Cliff, 15 na malalaking barkong pang-estado ang nagsasama-sama. Bumuo ng isang tunay na pinagsamang hanay. Tanging doon lang sila makalalampas sa pinakasentro nito. Ang pinakamasasamang lugar ng pagbabawal. Pagbabalik ng e-vice. 15 barko sa Afrika. Kung bawat isa ay may higit sa 15 hanggang 18,000 tao. Iyan ay higit sa 2 milyon. Nagpapaganda ng 20,000. Ito ay isang buong 200,000 yuan na mamahaling merienda. Mukhang naiintindihan ni Xiao Xuan ang nararamdaman. Walang problema, kung naubos ang pera, pwede namang kumita ulit. Ito ang kinatawan ng dangal ng Guanzhong. Pasensya na kayo. Pero hindi pwedeng hindi tahakin ang daang ito. Huwag na nating pag-usapan ang paghahanap kay Datu Big Brother. Kailangan din ng mga tao sa kanilang sekta na may mga inaasahan. Ay, hindi ba si Panginoong Li? Akala ko hindi ko na ito abutin. Ngayon, ang Guan Sect ay handa na ring mag-alok ng marangyang kabin. 3 tiket na nagkakahalaga ng higit sa 100,000 yuan noong oras na yon. Hindi kaya isinanglanan nila ang kanilang malaking galit na magkasama. Paano kung pumasok ang magnanakaw sa bahay? Salamat sa pagpapala ng Panginoon ng Toasto. Totoo na hindi marangya ang Guanzhong. Pero kahit papaano, ang aming sekta ay hindi pa nakarating sa puntong kailangang ibenta ang mga yaman ng angkan. Pero ang inyong sekta, sabi nilang 2 taon na ang nakalipas, pinatawan ng parusa ng Taisek ang kanilang pagsusugal. Talaga bang may ganito? Dito ay isang sagradong lugar, hindi pwedeng makipaglaban. Silita siyang ba ang nasa inyong Guanzhong? Sa ganitong edad, tumatakbo ka pa rin sa Zhongzhou. Akala mo talaga na hindi pa nagiging Diyos ang mekanismo. Pwede mong kunin kahit anong tao mula sa palengke ni Yuan o kung sino man ang dumaan. Panginoon ng pagsasagawa. Leader ng pagsasagawa. Ang lihim ng langit ay hindi maaaring ibunyad. Kahit ganito kakalalim ang iyong kaalaman, nagmamaliit ka pa rin sa kapangyarihan ng langit. Dahil nasira na ang iyong kumpas.
Lalaking matanda, bibigyan kita ng isang pahayag, Panginoon ng sekta ng Suo. Ang puot sa pagitan ng noo ay masyadong malakas. Maraming salamat sa daan na ito. Mag-ingat sa pag-transform into divine spirit. Ang Kinyun Dongzong ay hindi kailanman magkakaroon ng pagkakaroon ng Diyos Espiritu. Sigurong ito ay proteksyon sa kalusugan. Siguradong proteksyon sa katawan ang insurance. Kayo po, mga kaibigan sa daan, pakiusap na mag-ingat. Dulehao ay nakatapos na ng proseso ng paglulan sa barko. Magkakaroon ng paglayo mula sa Kinyunzu makalipas ang 5 oras. Mangyaring maghanda ang lahat para sa depensa sa dagat ng maaga. Ang paglalakbay na ito ay hindi isang karaniwang paglalakbay sa pagitan ng mga estado. Kalawak ng mga matatalim na kagubatan. Sasamahan nito ang pagsusulit sa katatagan ng inyong mga bituin sa daan. Ang kakayahan sa pansamantalang imbakan ng mga pil. Ang ikot ng 5 elemento sa kanyang katawan. Sadyang napakasensitibo sa pagbabago ng espiritu ng 5 elemento. Ngayon, ang pagiging sensitibo ay naging isang parusa. Ang paggawa ng kasalanan na. Ang iba ay nakaupo sa marangyang kwarto at nag-enjoy.